Isang umaga, ay isang napakalaking grupo ng mga aplikante ang nagtipon sa pasukan ng Kendria Arcanist Academy. Ngunit hindi ito ikinagulat ni Luis, dahil inaasahan niya ito mula sa isa sa pinakamataas na paaralan ng pagsasanay sa Arcanist ng imperyo. Nang marinig niyang may sumigaw ng kanyang pangalan, ay lumingon siya at nakita ang kanyang mga magulang, hingalan sa pagod at nagrereklamo kung paano niya sila iniwan sa alikabok habang papunta sa akademya. Dahil sa pag-aalala, ay tinanong siya ng kanyang ina na si Lacey Ella kung dala niya ang kanyang ID, at binalaan siyang siguraduhing walang makakapansin sa kulay ng kanyang buhok. Ngunit tiniyak niya sa kanya na kumpleto ang dala niya, ang ID at hair dye. Gayunpaman, ay balisa pa rin siya at iminungkahi na huwag na siyang tumuloy sa exam, dahil narinig niyang may mga examini raw na namamatay sa mga pagsusulit na ito, na nangangahulugang may maaaring umatake sa kanya dahil sa kulay ng kanyang buhok. Tahimik na ipinatong ng kanyang ama na si Julian ang kamay sa balikat niya at sinabing ang tanging paraan para maresolba ang problema ni Luis ay sa pamamagitan ng mahika. Ipinaliwanag din niya na ang akademya ay ang nag-iisang akademya sa Northern Empire kung saan maaaring kumuha ng eksam ang mga karaniwang tao. Ang Kendria Arcanist Academy ay ang pangunahing institusyon na itinatag ng Kendria Royal Family, at isa sa 10 dakilang akademya na may pinakamalalakas na Grandmaster ng imperyo bilang mga guro. Ilang mga nagtapos dito sa nakaraang 10 taon ay naging mga tagapangalaga ng imperyo, kahit ang mga walang dugong maharlika. Dahil dito, ay sinabi ni Julian na ito ang perpektong kapaligiran para matuto ng mahika si Luis. Sumang-ayon si Luis, at may apoy sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa kanyang ina na kailangan niyang maging isang Grandmaster upang makuha niya ang pagmamay-ari ng ampunan mula sa simbahan. Nabigla si Lacey Ella. Bigla siyang napaiyak, tinawag ang sarili bilang isang masamang ina dahil pinuproblema niya ang pasilidad at hindi niya nagawang pagalingin ang kanyang kalagayan. Pinakalma siya ni Julian, pinaalalahanan siyang marami na ang kanyang ginagawa sa pag-aalaga ng napakaraming bata. At dinagdagan iyon ni Luis sa pamamagitan ng pasasalamat sa kanya, na siya ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Sa kanyang nakaraang buhay, ay pinangarap niyang maging pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Ngunit imposible iyon, dahil mayroon siyang malubhang hika, na dahilan upang hindi siya mabuhay ng walang respirator. Nagsimulang kamuhian siya ng kanyang mga magulang dahil sa dami ng perang ginagastos nila sa kanya. Ngunit hindi nawala ang kanyang apoy sa martial arts. At kalaunan, ay namunga ang kanyang pagsisikap, naging scholar siya na nagsasaliksik ng teorya ng martial arts. Malaki ang naging ambag ng kanyang pananaliksik sa ebolusyon ng industriya ng pakikipaglaban at sa muling pagsilang ng martial arts. Ngunit bumagsak ang lahat ng isang scholar ang nagnakaw ng kanyang tesis at inakusahan siyang magnanakaw. Kahit siya ay isang sakiting tao na malinaw na hindi kayang gumawa ng krimen, ay tinalikuran pa rin siya ng kanyang mga magulang at tinanggal ang kanyang respirator. Sa kanyang huling sandali, ay hiniling ni Luis na magkaroon siya ng malusog na katawan at isang pamilyang nagmamahal sa kanya sa susunod na buhay. Hiniling din niyang magkaroon siya ng sariling buhay, at tuluyan siyang pumanaw. Noong taon 10 ng Saint Calendar, siya ay muling isinilang sa bayan ng Mantia. Ang unang mukha na kanyang nakita ay si Lacey Ella, na may nag-aalalang tingin habang napapansin ang kakaibang kulay ng kanyang buhok at mga mata. Habang nagtataka siya kung nasaan siya, ay inisip ni Lacey Ella na maaaring magdala ng kapahamakan ang bata sa pasilidad. Ngunit binuhat niya ito at sinabing hindi niya ito kayang iwan dahil ito ay inosente. Pinangalanan niya itong Luis, at doon niya naramdaman ang kapayapaan dahil natupad ang kanyang mga hiling. Isang malusog na katawan, at isang pamilyang nagmamahal sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, ay isang random na examini ang tinawag na commoner si Lacey Ella at marahas siyang itinulak sa lupa. Nabigla sina Julian at Luis. Agad silang tumakbo papunta sa kanya, ngunit nagsimulang magyabang ang bully. Sinabing si Luis ay nangangarap lang ng imposible sa pag-asang maging Grandmaster kahit isa lamang siyang karaniwang tao. Nag-alab ang galit ni Luis. At nang patuloy silang insultuhan, ay tumayo siya na may paghihiganti sa kanyang mga mata at handang lumaban. Ngunit pinigilan ni Julian ang kanyang nakakuyom na kamao at sinabing mag-focus muna siya sa exam. Pinaalalahanan siya ni Lacey Ella na nangako siyang hindi magdudulot ng gulo sa paaralan. Natahimik siya. Pagkatapos kumalma,
ay humingi siya ng tawad sa kanyang ina dahil sa pagkawala ng kanyang pagpipigil. Ngunit nadismaya lamang ang mga maharlikang bastos, kaya umalis sila upang kunin ang kanilang mga numero sa exam. Habang naglalakad sila palayo, ay sumigaw ang mga kabalyero na magbigay daan ng lahat. Dumarating si Lord Kane. Pumasok si Kane, ang tagapagmana ng pamilya Arangka, at natulala ang lahat sa kanyang kaakit-akit at kumikislap na anyo. Habang tinatitigan ni Luis ang bully at si Kane, ay nanumpa siya sa sarili. Ipapakita ko sa mga maharlikang ito kung sino ang tunay na boss. Nang muling kabahan si Lacey Ella, ay hinawakan niya ang kamay nito at tiniyak na papasa siya sa exam. At higit pa roon, ay idineklara niyang magiging isang grandmaster siya. Napatingin si Kane sa kanya. Habang patuloy ang pangungutya ng mga bully, ay tumakbo pasulong si Luis at nanumpa sa sarili. Sa buhay na ito, ay magiging pinakamalakas ako at paprotektahan ko ang lahat ng mahalaga sa akin. Habang pinagmamasdan siya, ay tinanong ni Lacey Ella si Julian kung magiging maayos ba si Luis, dahil taon-taon ay 20 hanggang 30 tao lamang ang pumapasa sa exam, at ngayong taon ay may 20,000 aplikante. Tiniyak ni Julian na magiging maayos siya, dahil si Luis ay mas matigas ang ulo kaysa kaninuman. Kapag may napagdesisyonan siya, ay susugod siya pasulong kahit ano pa ang isipin ng iba. At pinaalalahanan niya si Lacey Ella na tungkulin nilang suportahan siya bilang pamilya, at sumagot siya, tama ka. Samantala, ay dumating si Luis sa bulwagan ng pagsusulit at nagtaka kung bakit mas matatanda sa kanya ang halos lahat ng nasa paligid. Sa sandaling iyon, ang tagapangasiwa ng pagsusulit at punong guro ng akademya, si Aaron Ian, ay inanunsyo ang pagsisimula ng exam. Habang nakatayo ang ilang opisyal na naka-Amerikana sa harap ng mga examini, ay naalala ni Luis ang katotohanan sa mundong ito, ang mga nagsasanay ng arcane martial arts na tinatawag na martial arcanist ay hinahati sa 6 na ranggo. Ang Saint ang nasa pinakatuktok, sinusundan ng Sage, pagkatapos ay ang Grandmaster, Master, Fighter, at Apprentice. Dahil ang Grandmaster ay pangatlo mula sa itaas, ito ay kabilang sa pinakapribilehiyadong uri ng mundo. Ipinaalam ni Principal Aaron Ian sa mga examini na ang unang pagsubok ay ang pag-akyat sa mga hagdan na binabantayan ng kanilang mga nakatatandang estudyante, at idinagdag na ang mga unang exam pass ay matatagpuan mismo sa likod ng mga bantay. Ibinunyag din niya na may 1,000 exam pass lamang sa kabuuan, at tanging ang mga makakakuha nito ang maaaring lumahok sa susunod na pagsubok. Sa huli, ay sinabi niyang magtatapos ang exam kapag naubos na ang mga pass, at iniutos na simulan na ang pagsusulit. May ilang examini ang nag-isip na madali lamang ang exam, kaya mabilis silang sumugod patungo sa isa sa mga senior. Ngunit biglang nagpakawala ang senior ng isang nakapanghihilakbot na aura, habang malamig na binibigkas ang maligayang pagdating sa impyerno. Pagkatapos, ay naglabas siya ng isang napakalakas na magical force field na agad nagpahinto sa kanila. At matapos silang mawala ng malay, ay inanunsyo na lahat sila ay disqualified. Habang sinusubukan pang unawain ng lahat ang kanilang nasaksihan, ay 2 examini ang kumilala sa senior. Siya si Lord Sheath, anak ng finance minister at top scorer ng nakaraang taon na exam. Biglang lumakad pasulong si Luis at ipinaliwanag sa lahat na aura lamang ang inilabas ni Sheath upang takutin sila, at ang sinumang mahina ang loob ay natural lang na mahimatay sa takot. Nang tumayo si Luis sa harap ni Sheath, ay pinuri siya nito sa pagkakaroon ng lakas ng loob, ngunit agad niyang sinabi na walang puwang ang mga karaniwang tao rito. Nag-alab ang galit ni Luis. Nanumpa si Sheath na pululuhuran niya si Luis, at nagpakawala ng isang napakalaking alon ng aura na dahilan upang ang ibang examini ay magsimulang mabulunan at maubo ng matindi. Ngunit si Luis ay nanatiling hindi natitinag. Naalala niya ang lahat ng pagsasanay na pinagdaanan niya, at doon siya nakaramdam ng buong kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Nang magpakawala si Sheath ng isang magic blast, ay umiwas si Luis at sumugod pasulong na nakakuyom ang kamao. Nakatulala ang mga examini, nakabagsak ang kanilang mga panga sa gulat. Tinakot ni Luis si Sheath sa pamamagitan ng isang pahinang suntok, at nagsimula silang magtaka kung paano niya ito nagawa nang hindi gumagamit ng mahika. Nang makuha ni Luis ang exam pass, ay sinubukan siyang suntukin ni Sheath. Ngunit hinarang niya ito gamit ang sarili niyang tumigas na kamao. Nabigla si Sheath,
isang karaniwang tao ang hamarang sa kanyang atake ng walang mahika. Pinatigil ni Principal Aaron Ian si Sheath at pinaalalahanan siyang pantay ang trato ng akademya sa lahat ng eksamini, anuman ang kanilang estado sa lipunan. Habang yumuyuko ang lahat sa harap niya, ay binati niya si Louis sa pagkapasa sa exam, ngunit itinuro niyang nakababahala ang kulay ng kanyang buhok. Nabigla si Louis, at nang magtaka rin si Aaron Ian kung hindi rin ba normal ang kulay ng kanyang mga mata, ay ginawa ni Louis na kulay abo ang kanyang mga mata at ipinakita ito sa kanya. Ngunit hindi nalinlang ang punong guro, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Louis at nangakong maghahanda siya ng espesyal na potion na magtatago sa kanyang mga kakaibang katangian kung siya ay matatanggap sa akademya. Nakaramdam si Louis na parang may binabalak si Aaron Ian. Ngunit alam niyang ang unang prioridad niya ay makapasa sa exam, kaya sinabi niyang maghahanda na siya para sa ikalawang pagsubok. Habang papalayo siya, ay galit na nakatitig si Sheath sa kanya, nagtataka kung bakit unang beses na nakialam ang punong guro sa isang exam upang protektahan ang isang karaniwang tao. Nagngangalit sa galit, ay nanumpa siya na hindi niya kailanman makakalimutan ang pangalang Louis. Makalipas ang ilang oras, ay dumating ang mga pumasa sa unang pagsubok sa ikalawang training ground ng akademya, kung saan sinabi sa kanila na maghintay bago magsimula ang ikalawang exam. Habang pinagmamasdan ni Louis ang mga eksamini na nag-uusap-usap, ay napansin niyang karamihan sa natitirang 10,000 eksamini ay mga maharlika na nakatanggap ng elite na edukasyon at halos wala ng karaniwang tao. Sa sandaling iyon, ay sinagi siya ni Sheath habang dumadaan kasama ang kanyang mga kasamahan, at binalaan si Louis na wala nang tutulong sa kanya sa susunod na magkaharap sila. Sa una, ay hindi ito pinansin ni Louis. Ngunit nang sabihin ng isa sa mga tauhan ni Sheath na madi-disqualify sana siya kung hindi dahil sa tulong ng punong guro, ay ngumisi siya at tinawag silang mga ganap na tanga. Habang galit na nakatitig si Sheath, ay diretsahan niyang sinabi, "Mas mahusay ang paghusga ng Grandmaster kaysa sa inyo." Lalong nagliyab ang galit ni Sheath at nagbanta siyang papabagsakin siya, ngunit lalo pa siyang inasar ni Louis gamit ang isang walang pakialam na ngiti. Nagngangalit na sa galit, ay sinuntok siya ni Sheath. Ngunit kinontra ito ni Louis gamit ang two-finger martial arts technique. Nang mapansin ni Sheath na hindi na gumagalaw ang kanyang katawan, ay isiniwalat ni Louis na ang galaw na iyon ay tinatawag na meridian severance at sa kanya siya pinatalsik gamit ang isa pang espesyal na teknik, ang spiral point strike. Napatulala sa gulat ang dalawa niyang tauhan. Ang malakas na pagbagsak ni Sheath sa lupa ay umagaw ng atensyon ng lahat ng eksamini sa lugar. Hirap siyang huminga. Nang lapitan siya ng kanyang mga kasama, ay sinabi niyang hindi na niya maramdaman ang kanyang braso at hindi niya ito maigalaw, kaya nanumpa siyang isusumbong si Louis sa paggamit ng lason. Ngunit itinanggi ni Louis ang paratang, at isiniwalat na martial arts ang ginamit niya, hindi lason. Sinabi rin niya na kahit pinakiusapan siya ng kanyang ina na magpigil, ay itinulak na siya hanggang sa kanyang sukdulan. Habang naghahanda siyang magbigay ng isa pang suntok kay Sheath, ay sinabi niya, "Ang mga may karapatang manakit ng iba ay yaong handang masaktan din." Ngunit pinigilan siya ni Kane at pinaalalahanan na maaari siyang ma-disqualify dahil nasa gitna pa sila ng exam. Habang papalayo si Louis, ay nagsimulang sigawan ng mga tauhan ni Sheath si Kane dahil sa pakikialam. Ngunit pinaalalahanan sila ni Kane kung sino siya, at agad silang nanginig sa takot. Nagpa siya si Sheath na lumakad palayo, ngunit bago siya umalis, ay sinabi niya na parehong basura ang mga karaniwang tao at mga maharlika. Habang umaalis ang mga nabigong bully, ay pinagmamasdan sila ni Louis mula sa pader na kanyang sinasandalan. Napag-isip-isip niya na pare-pareho lang ang lahat ng maharlika, ginagamit nila ang kanilang estado upang gawin ang anumang gusto nila. Lumapit si Kane sa kanya at pinuri siya sa pagiging malakas at matapang, bago siya alukan na bumuo ng isang koponan kasama niya. Ngunit biglang may mga fangirl na sumingit sa kanilang usapan, nag-aalok na makipag-team kay Kane. At maya-maya pa, ay dumagsa ang mas maraming eksamini sa paligid niya, lahat ay gustong maging kakampi niya. Isang eksamini na nanunood ang nagtanong sa kaibigan niya kung bakit napakaraming atensyon ang nakukuha ni Lord Kane kahit bata pa siya. Ipinaliwanag ng kaibigan niya na siya ay ang young master ng Sage Arranca family, na nangangahulugang garantisado ang pagkapasa ng sinumang makipag-team sa kanya. Nagsimulang maging interesado si Louis.
Ngunit biglang lumitaw ang punong guro sa isang nakasisilaw na paraan, at binati ang mga estudyante sa pagkapasa sa pagsubok ng kalooban. Ibinunyag niya na ang susunod na pagsubok ay ang pagsubok ng kapangyarihan, at sa isang pitik ng kanyang daliri, ay may kumikinang na marka na lumitaw sa katawan ng lahat ng kalahok. Karamihan sa mga examinee ay nalito sa kahulugan ng marka, ngunit sinabi ni Kane na ito ay isang Earth Attribute Mark. Sa sandaling iyon, ay biglang hinihila pababa ang mga katawan ng lahat, na para bang biglang bumigat ang kanilang mga sarili. Inaktiba ni Aaron Ian ang isang napakalaking magic circle sa paligid ng lugar at inanunsyo na ang ikalawang exam ay nangangailangan ng pakikipaglaban sa entablado habang nasa ilalim ng impluwensya ng Earth Magic. Habang nahihirapan sa malakas na puwersa ng grabidad, ay nagreklamo ang ilang examinee na hindi sila makakalaban sa ganitong kondisyon. Ngunit may isa sa kanila ang nagturo at nagsabi, may isang taong naglalakad na parang walang nangyayari. Napansin ni Kane ang mga mabibigat na bakas ng paa sa sahig. Samantala, si Luis, ang tinutukoy nilang hindi tinatabla ng grabidad, ay madaling naglakad papunta sa entablado at iniwan ang lahat sa pagkamangha. Binati siya ni Aaron Ian sa pagiging unang-una na naman, at ngumiti si Luis habang tinitingnan ang mga Earth Magic strings na bigong pigilan siya. Hindi makapaniwala si Kane, dahil kahit siya na may 3 taong master level training, ay halos hindi makatayong tuwid. Habang ang ibang examinee ay patuloy na nahihirapan, ay idineklara ni Aaron Ian na tanging ang mga kasalukuyang nakatayo lamang ang maaaring lumahok sa susunod na pagsubok. Gumamit siya ng mahika upang lumikha ng isang koleksyon ng mga sandata na maaaring piliin ng mga kwalipikadong examinee. Agad na kumuha si Luis ng isa sa mga espada at inihampas-hampas ito upang subukan. Habang ang ibang kandidato ay hirap na hirap hawakan ang kanilang mga sandata, ay inanunsyo ni Aaron Ian na ang sinumang lalabas sa entablado ay agad na madi-disqualify. Nang magsimula ang exam, ay inutusan niya ang ibang exam officials na pakawalan ang tinatawag na bound slimes. At saka siya naglaho. Pagkaalis niya, ay nagtanong-tanong ang mga examinee kung ano ang bound slimes. Ngunit napansin ni Luis na may nahuhulog mula sa itaas. Nang bumagsak ang mga slime, ay isiniwalat ang sistema ng puntos. 1 point kapag hinarang ang atake ng slime, 2 points kapag naiwasan ang atake, 5 points kapag natalo ang isang slime. Inihayag din ni Aaron Ian na ang ranggo nila ay ibabatay sa mga puntos, at tanging ang top 100 candidates lamang ang makakapasa sa ikatlong pagsubok. May ilang examinee ang nag-isip na madaling talunin ang mga slime dahil mga low-level monsters lang ang mga ito at mukhang hangal. Ngunit nang sumugod ang isa sa kanila, ay biglang sumabog pasulong ang slime at winasak ang kanyang mukha. Pagkatapos, ay umatake ito sa ikalawang examinee at saka sumugod sa isang grupo ng mga kandidato. Habang ang iba ay nakatayo sa matinding pagkabigla. Di nagtagal, ay naging laruan ng mga slime ang buong larangan ng labanan habang pinapalibutan at pinahihirapan nila ang mga examinee. Marami ang madaling nawala ng malay, ngunit may ilan na nakakaiwas at nakakaharang sa mga atake, kaya binibigyan sila ng puntos ng mga exam supervisor. Binanggit ng isang supervisor na kasama sa exam ngayong taon ang mga young master ng mga sage families, ang mga bahay ng Arangka at Durahan na tumutukoy kina Kane at sa pulang buhok na babaeng mandirigma. Ipinagpalagay niyang may bagong record na maseset ngayong taon. Dagdag naman ng isa pang examiner na mayroon ding mahuhusay na karaniwang tao sa mga kalahok, at tinanong si Aaron Ian kung commoner ba ang taong tinulungan niya kanina. Ipinahiwatig ni Aaron Ian na magpapakita si Luis ng isang bagay na kawili-wili sa exam. Ngunit itinuro ng supervisor na hindi pa siya gumagalaw ni isang hakbang. Habang nakatayo si Luis sa larangan, ay may isang examinee na hirap ang nagtanong. Ano ang ginagawa mo? Isang mayabang na maharlika ang nagsimulang manlay sa kanya, sinasabing hindi niya kayang makipagsabayan sa mga slime dahil isa lamang siyang kaawa-awang commoner. Dahil hindi pa rin gumagalaw si Luis, ay inisip ng maharlika na mabubugbog siya agad. Sa sandaling iyon, ay isang slime ang sumugod kay Luis at bumilis hanggang umabot sa point-blank range sa likod ng kanyang ulo. Ngunit bago pa ito tumama, ay madaling umiwas si Louie. Isa pang kandidato ang nakaiwas din. At ang slime ay dinurog ang maharlikang nangutya kay Luis kanina. Habang nakahandusay sa lupa ang kaibigan niya, ay nagyelo sa gulat ang blonding examinee.
dahil sigurado siyang hindi kayang umiwas ni Luis sa isang high-speed slime attack. Dahil nabigo itong tamaan ang pangunahing target, ay naghuhuramentado ang slime at pinabagsak ang maraming iba pang kalahok. At nang tumingin si Luis sa kaliwa, ay napansin niyang sumusugod muli ang slime sa kanya kasama ang dalawa pang napakabilis na slime. Ngumiti ang blonding examinee, dahil iniisip niyang imposibleng makaiwas si Luis sa ganitong sabayang atake. Ngunit nanatiling kalmado si Luis. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghahanda para sa kanyang kontra-atake. Noong nakaraan, ay nasa mga nagyayelong bundok si Luis na nagsasanay kasama ang isang grupo ng mga bata. Hiniling niya sa kanila na batuhin siya ng maraming bato. Nagulat ang mga bata at binalaan siya na delikado yun kapag tinamaan siya. Ngunit sinabi ni Luis na ayos lang, at ipinaliwanag na may gusto lamang siyang subukan. Pagkatapos kumuha ng posisyon, ay sinabihan nila siyang siguraduhing umiwas. Ngunit nang ihagis nila ang mga bato, ay hindi siya umiwas. Sa halip, ay matiim niyang tinitigan ang papalapit na mga bato. Sa kanyang nakaraang buhay, ay nagsanay siya ng mabilis na paglipat ng impormasyon mula sa parietal line patungo sa cerebellum ng utak. Naniniwala siya na kung matutunan niyang tumugon ng agad-agad, ay kaya niyang harapin ang anumang uri ng atake. Habang papalapit ang mga bato sa kanya, ay nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan sa aura at nagsimula siyang magsagawa ng napakabilis na mga kalkulasyon sa kanyang isipan. Sa pamamagitan ng mabilis at eksaktong mga galaw, ay iniwasan niya ang mga bato. Namangha ang mga bata sa kanyang ipinakita, at nagsimula silang magbigay ng papuri sa kanya. Tumakbo sila papalapit at tinanong siya tungkol sa bagong teknik na iyon. Kaya't isiniwalat niya ang pangalan nito, ang Void Combat Calculation. Nang tanungin siya ng isa sa mga bata kung ano ang ibig sabihin nito, ay ipinaliwanag niya na ito ay isang teknik na hinuhulaan ang magiging resulta ng isang labanan. Sa kasalukuyan, habang papalapit ang mga slime kay Luis sa napakabilis na bilis, ay direkta niya silang tinitigan. Dumagsa sa kanyang isipan ang mga komplikadong formula habang kinakalkula niya ang nalalapit na pag-atake. 4 na slime ang sabay-sabay na umatake mula sa lahat ng direksyon, ngunit nanatili siyang kalmado. Dahil sa kanyang mga kalkulasyon ay natuklasan niya na ang bound slimes ay kaya lamang umatake sa tuwid na linya kahit gaano pa sila kabilis at kalakas. Kinuwente niya ang bilis at anggulo ng kanilang rebound upang mahulaan ang trajectory ng kanilang mga pag-atake, at nagsagawa siya ng mga elegante at eksaktong galaw na nagbigay daan upang matagumpay niyang maiwasan ang lahat ng 4. Dahil nakakuha siya ng 8 puntos mula sa pag-iwas sa mga slime, ay lumipat siya sa offense mode at nagpakawala ng isang martial arts technique na tinatawag na sword slash. Sa isang iglap lamang, ay nawasak ang lahat ng 4 na slime. Napatingin si Kane sa matinding pagkabigla. Mas lalo pang natulala ang mga supervisor nang mapagtanto nilang ang persepsyon ni Luis ay kapantay ng isang high-grade fighter. Ngumiti si Kane nang mapagtanto niyang si Luis ay isang practitioner ng espesyal na combat techniques, at nagpasya siyang makipag-team sa kanya anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, ay napansin ni Luis ang isa pang slime na sumusugod sa kanya upang ipaghiganti ang kanyang mga kapatid. Kaya't idineklara niya, may 5 puntos pa sa bulsa ko habang inaayos ang kanyang tindig. Ngunit gumamit si Kane ng swordsmanship technique na tinatawag na sword pierce, at sinaksak ang slime. Nainas si Luis at inakusahan siya ng pagnanakaw ng kill. Mapaglarong inamin ni Kane iyon, at buong yabang niyang ipinakita ang slime na nakatusok sa kanyang espada na parang kebab, sabay sabing, ang ninakaw ko ay hindi mula sayo. Pagkatapos, ay iwinasiwas niya ang espada sa ere, na naging sanhi ng pagkahati ng slime sa dalawa. At nang bumagsak ang mga labi nito sa lugar kung saan naroon ang ibang examinee, ay sinabi niya kay Luis, sa kanila ko ito ninakaw. Sa isang gwapong ngiti, ay ipinakilala niya ang sarili kay Luis at inanyayahan siyang magnakaw ng puntos mula sa iba. Walang emosyon na tinitigan siya ni Luis. Kaya ipinaliwanag ni Kane na gusto lang niyang makuha ang mataas na ranggo, at nagmungkahi ng isang paligsahan kung sino sa kanila ang makakakuha ng mas maraming puntos. Nang hilingin niyang ipakita ni Luis ang kanyang buong lakas, ay ngumiti si Luis at pinalakpakan siya dahil sa kumpiyansa nito sa sarili bago tuluyang pumayag sa hamon. Matapos kunin ang kanyang espada, ay tumayo si Luis sa likod ni Kane at nangakong, ipapakita ko sa iyo ang buong lakas ko.
Ngunit may kondisyon, ang matatalo sa labanang ito ay kailangang sundin ang anumang utos ng mananalo. Ngumiti si Kane habang inaayos ang kanyang tindig at tinanggap ang kondisyon, sabay sabing siya ang kauna-unahang taong naglakas loob magtakda ng kondisyon sa kanya. Habang nagsisimulang palibutan ng mga slime ang lugar, ay pinagmamasdan mula sa malayo ng mga tauhan ni Sheath ang lahat. Napagtanto nilang sa gitna ng kaguluhan sa battlefield, ay maaari na nilang isagawa ang utos ng kanilang Panginoon. Matapos dumaan ang isang slime sa harap nila, ay sabay-sabay nilang hinugot ang kanilang mga pana at pinakawalan ng mga palaso patungo kina Kane at Luis. Nang papalapit ang isang slime, ay napansin ito ni Luis at hiniwa niya ito sa dalawa. Ngunit bigla, ay 3 palaso ang lumitaw ilang milimetro lamang ang layo sa kanya. Ang lakas ng impact ay lumikha ng malakas na tunog na umagaw ng pansin ni Kane. Masaya ang mga bully, akala nila ay tinamaan na nila ang target. Ngunit ngumisi si Luis, at nang mawala ang usok, ay nakita nila ang isang bagay na nagpayanig sa kanilang kaluluwa. Nahuli ni Luis ang lahat ng 3 palaso gamit ang isang kamay. Habang nakatitig sa kanya, ay napuno sila ng matinding pagkabigla at takot, habang iniisip kung paano niya nakaya ang biglaang pag-atake na parang wala lang. Lumapit si Kane at tinawag ang mga tauhan ni Sheath na mga basura sa paggamit ng maruruming paraan. Ngunit sinabi ni Luis, wala lang yan. Nainas ang mga masasamang maharlika, muli nilang hinugot ang kanilang mga pana at idineklara na si Kane na ang susunod na target. Isa sa kanila ang nag-activate ng isang espesyal na magic arrow technique na tinatawag na double arrow. At pinakawala ng isang maitim na enchanted arrow patungo kay Kane, kasabay ng mga palaso ng kanyang mga kasamahan. Madaling na-deflect ni Kane ang mga normal na palaso gamit ang kanyang fencing skills. Ngunit ang itim na palaso ay patuloy na sumusugod sa kanya. Nasa kritikal na panganib siya. Sumabog ang dugo sa hangin nang tumama ang palaso. Hindi nakita ni Kane ang lilang palaso na nakatago sa mga palasong kanyang na-deflect. Ngunit sa tamang sandali, ay sinagip siya ni Luis at hinuli ang palaso. Ngunit nasugatan siya sa proseso. Nakita ni Kane ang dugong umaagos mula sa kamay ni Luis, at agad siyang tumulong. Ngunit hindi ito inalintanan ni Luis. Binali niya ang palaso, handang-handa para sa susunod na atake ng kalaban. Samantala, ay may isang manunood na tumawag ng pansin ng punong guro sa malisyosong pag-atake na kanyang nasaksihan, at iminungkahing i-disqualify ang mga salarin. Ngunit iginiit ng punong guro na ipagpatuloy ang exam, dahil sigurado siyang matatalo rin ang mga mahihina. Ipinagpaliban niya ang parusa hanggang matapos ang exam, ngunit iniutos na maghanda agad ng mga healing potion. Balik sa arena, ay humanda si Luis upang tapusin ang kanyang mga kaaway. Kumuha siya ng baseball pitcher stance. Nang may nag-aapoy na mga mata at napakalakas na puwersa, ay itinulak niya ang isang slime patungo sa mga maharlika. At tinamaan nito ang isa sa kanila sa pinakamataas na bilis. Ang impact ng slime ay nagpalipad sa maharlika palabas ng arena, at agad itong na-disqualify. Nataranta ang natitirang mga maharlika. Ngunit si Luis, na walang balak palusutin sila, ay tumalon sa ere at pinalipad ang isa pang slime patungo sa kanila. Tinamaan nito ang isa sa mukha, at natanggal ang kanyang mga ngipin sa lakas ng impact. Ang huling natira ay nalunod sa takot at hindi napansin si Luis sa likod niya. Bigla siyang tinakot ni Luis, kaya napaurong siya. Sinamantala ni Kane ang kawalan ng balanse nito, at tinambush siya palabas ng arena. Matapos talunin ng mga maharlika, ay nagpasalamat si Kane kay Luis sa pagsadyap sa kanya kanina at tinanong siya tungkol sa kanyang kamay. Sa kabutihang palad, ay ayos lang siya at silang dalawa ay nagkamay, pinagtitibay ang kanilang bagong nabuong pagkakaibigan. Tinukso ni Luis si Kane sa pagiging isang magaling na maharlika, ngunit ipinagtanggol ni Kane ang kanyang pinagmulan at nagyabang na siya ay mula sa pamilyang Arangka. Ayon sa kanya, ang pamilyang Arangka ay isa sa mga dakilang pamilya na nagluwal ng mga Grandmaster at Sage. Ang kanilang impluensya ay napakalakas, kasing lakas ng Royal Family at ng Arcanist Association. Nang mapagtanto ni Luis na hindi biro ang pamilya ni Kane, ay binawi niya ang nauna niyang komento at sabay silang naghanda upang harapin ang natitirang mga slime. Ngunit ang patuloy na pagkakaroon ni Luis ng mas maraming puntos ay lalong nagpagalit sa ilang mabababang uri na maharlika, kaya't nagpa siya silang iwan ang mga slime at siya mismo ang atakihin.
Sumugod sila patungo sa kanya, kahit alam nilang katabi niya si Cain. Ngunit ang plano nilang pumatay ng 2 ibon sa isang bato, ay pumalpak dahil ang mga mataas na uri na maharlika ay nagpasyang ipagtanggol si Cain. Nagbanggaan ang 2 grupo sa isang free-for-all na labanan. Habang nagbabantayan sina Cain at Luis, sa gitna ng kaguluhan ay may isang pulang buhok na babae na nakatayo, at sa kanyang anyo, ay halatang siya ay mula sa isang respetadong pamilya. Tinawag niya ang kanyang kaibigang si Miliana, isang karaniwang tao, at sinabi sa kanya na oras na para pahirapan ang mga taong minamaliit sila. Tumalon pasulong ang pulang buhok na babae upang sumali sa laban, at sumunod si Miliana. Lalong tumindi ang labanan habang umiikot-ikot si Luis, umiiwas sa mga slime at sa mga atake mula sa iba't ibang direksyon. Sumali rin si Miliana, tinapilok niya ang isang maharlika, habang ang pulang buhok na babae naman ay pinalipad ang isa pa at ibinagsak ito sa mga pader. Sa sandaling iyon, ay may bagong manlalaro na pumasok sa labanan, isa siyang pulang buhok na lalaki na may hawak na napakalaking martilyo. Ang lalaking ito, na tila Diyos ng kulog, ay walang awang inihampas ang kanyang martilyo, nililinis ang lahat ng hadlang sa kanyang daraanan. Ayon sa kanya, ay mas masarap manuntok ng tao kaysa manakit ng mga slime. Naglabas siya ng malakas na sigaw habang isa-isang pinapabagsak ang kanyang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Samantala, ay nagsimulang mabalisa ang mga manunood at iminungkahi nilang itigil ang exam. Ito ay dahil karamihan sa mga nadidisqualify ay mga maharlika, at kung mas marami pa ang matanggal, ay maaaring magdulot ito ng problema sa akademya. Ngunit walang pakialam ang punong guro, dahil naniniwala siyang may sarili ang akademya ng mga patakaran. Bigla siyang bumulusok papasok sa arena sa isang matingkad at nagliliwanag na liwanag at pinatigil ang kaguluhan. Ipinahayag niya na tapos na ang ikalawang exam, at ang mga puntos ay iaanunsyo mamaya. Sa maikling pahinga, ang mga nasugatang kalahok ay ginamo gamit ang healing potion at ang epekto ng earth magic ay tuluyang inalis. Gumamit din si Luis ng healing potion, at nagulat siya sa bisa nito. Ngunit ang malungkot na katotohanan, ito ay isang napakamahal na bagay na hindi kayang bilhin ng mga karaniwang tao tulad niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ay ipinakita ng punong guro ang ranggo ng ikalawang exam at nagulat ang lahat sa resulta. Lumabas na wala ang pangalan ni Luis sa listahan, at ikinatuwa ito ng ilang mababang ranggo na maharlika. Ngunit napag-alaman na ang ipinakitang listahan ay mula sa ika-6 na pwesto pababa. Ayon sa punong guro, ang top 5 ay lumampas sa record na puntos, kaya't isa-isa niyang binanggit ang kanilang mga pangalan. Ang ika-5 ay si Miliana Royce, ang ika-4 ay si Cain, at ika-3 si Fader Ahan, ang pulang buhok na babae. Habang binabanggit ang pangalan ni Cain, ay kinabahan si Luis dahil hindi pa binabanggit ang kanyang pangalan. Naisip niyang baka na-disqualify siya dahil sa pag-atake sa mga mababang ranggong maharlika kanina. Ngunit hindi iyon ang dahilan. Tinawag ang kanyang pangalan bilang ikalawang ranggo na may 887 puntos. Umalangaw-ngaw ang buong bulwagan sa pagkagulat dahil isang karaniwang tao ang humijitan sa lahat ng maharlika. Binati siya ni Cain sa mahusay na laban, at ayon sa kanilang naunang kasunduan, ay may utang siya kay Luis. Tinanong niya kung ano ang gusto ni Luis. Ngunit sinabi ni Luis na hihilingin niya iyon sa ibang pagkakataon. At saka inihayag ang unang pwesto sa ikalawang exam, si Nilgan na may 888 puntos. Si Nilgan ang pulang buhok na batang nagwala kanina gamit ang kanyang napakalaking martilyo. Isa rin siyang commoner na tumalo sa lahat ng maharlikang kandidato, kabilang si Faye na hindi pa handang tanggapin ang pagkatalo. Nangako siya na makikipaglaban siya kay Neil balang araw upang subukan ang kanyang lakas. Pagkatapos ng anunsyo, ay pinagalitan ng mga senior ang mga mababang ranggong maharlika dahil hinayaan nilang talunin sila ng mga commoner. Maging ang isang manunood ay nagulat na ang una at ikalawang ranggo ay parehong commoner, isang bagay na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng akademya. Ngunit ang punong guro, na tila masaya pa, ay nagsabi. Ang tunay na lakas ay walang kinalaman sa estado sa lipunan, at ito raw ang dahilan kung bakit ang karamihan sa mga ampunan sa bansa ay pinapatakbo ng Arcanist Association. Pagkatapos nito, ay inutusan ng punong guro ang mga kalahok na magtungo sa susunod na lugar para sa huling pagsusulit.
Habang naglalakad sila patungo roon, ay pinuri ni Kane si Luis dahil sa pagiging napakalapit sa unang ranggo, at nagtaka siya kung sino ang mas malakas sa pagitan nina Luis at Neil. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating sila sa lugar ng final exam. Ipinaalam ng punong guro na ang huling pagsubok ay isang survival test na tinatawag na Emblem Battle Royale. Para sa exam na ito, ay bibigyan ng emblems ang bawat kalahok, at sila ay iti-teleport sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. Ang kanilang layunin ay mang-alap ng pinakamaraming emblem gamit ang anumang paraang nais nila, ang sinumang mawalan ng emblem ay agad na madi-disqualify. At tanging ang top 10 participants na may pinakamaraming emblem ang makakapasok sa akademya. Sa kasamaang palad, ang mga patakaran ng ikatlong exam ay nangangahulugang hindi maaaring magkasama sina Kane at Luis, kaya't nagbatian sila ng good luck. Di nagtagal, ay na-teleport ang mga kalahok sa iba't ibang lugar. Dumating si Luis sa kanyang lokasyon. Naglakad siya ng ilang sandali, iniisip na ang ikatlong exam ang huling balakid para sa kanyang pagpasok sa akademya. May matinding determinasyon, ay nangako siya sa sarili. Mananalo ako sa pagkakataong ito. Ngunit bigla siyang hinadlangan ng isang maharlika na may hawak na napakalaking palakol. Pinilit siya nitong managot sa pagpapahiya sa mga maharlika noong nakaraang exam. Sa sandaling iyon, ay dalawa pang maharlika na may hawak na mga sibat ang lumitaw sa likuran ni Luis. Napansin din niya ang isa pang nasa sanga ng puno na may hawak na crossbow. Nang mapagtanto niyang siya ay napalibutan na, ay mabilis niyang napagtanto na ang senior na nag-teleport sa kanya ay naglabas ng kanyang lokasyon. Biglang inihampas ng lalaking may palakol ang sandata nito kay Luis. Ngunit nakaiwas siya sa tamang oras at ang palakol ay bumagsak sa isang bato sa lupa, na winasak ito. Sumunod ding umatake ang mga lalaking may sibat, ngunit sinagot sila ni Luis ng isang backflip. Habang nasa ere, ay isang palaso mula sa lalaking may crossbow ang lumipad patungo sa kanya, ngunit hinamples niya ito palayo gamit ang kanyang espada. Maayos siyang nakalapag sa lupa, ngunit hindi umatras ang mga maharlika. Sumugod sila sa kanya ng harapan, ngunit ipinakita ni Luis ang agwat ng kanilang kakayahan. Maayos niyang iniiwasan ang kanilang mga atake, ngunit muling may palasong lumipad patungo sa kanya. Sinagupa niya ito gamit ang espada, ngunit kasunod nito ay isang sibat na paparating mula sa likuran. Sa kabutihang palad, ay nakapag-react siya agad at nakaiwas muli. Nagsimulang mabaygo at menas ang mga maharlika sa bilis ng kanyang mga reaksyon, ngunit hindi pa rin sila sumusuko. Si Luis naman ay nabibigo rin, dahil hindi niya mabasa ang trajectory ng mga wind arrow. Ngunit kinalma niya ang sarili, at ginamit ang isang martial art technique na tinatawag na sinusin counterattack, isang teknik na gumagamit ng lakas ng kalaban-laban sa kanila mismo. Nang muling sumugod ang mga maharlika gamit ang kanilang mga sandata, ay nakakita ng puwang si Luis at sinunggaban niya ito. Ang unang target niya ay ang lalaking may palakol, na umatake gamit ang buong lakas nito. Umiwas siya pakanan, iniwasan ang palakol at ipinuwesto ang kanyang espada sa ilalim nito. Sa isang galaw, ay itinaboy niya ang palakol palayo sa may hawak, at ito ay tumama sa isa sa mga may sibat. Matapos silang mapabagsak, ay umatake ang natitirang may sibat, habang ang lalaking nasa puno ay pinakawala ng wind arrow. Ngunit sa pagkakataong ito, ay nabasa na ni Luis ang trajectory ng palaso at hinayla niya ang may sibat papasok sa landas ng palaso. Ang kawawang maharlika ay tinangay ng atake at lumipad palayo, iniwan ang kanyang sibat. Habang nasa ere ang sibat, ay sinunggaban ito ni Luis at ibinato ito sa lalaking nasa puno. Agad itong bumagsak. Pagkatapos nito, tila mantikang hinihiwa, ay isa-isa niyang pinabagsak ang natitirang mga maharlika at kinuha ang lahat ng kanilang emblems. Sa isang malaking pagbabaliktad ng sitwasyon, ay lumitaw si Kane sa tuktok ng isang puno at pinigilan ang maharlika sa paggamit ng mahika laban kay Luis. Ang utak ng plano, na orihinal na nagbalak na supulan si Kane gamit ang isa pang mababang ranggong grupo, ay nabigla sa bigla niyang paglitaw. Sinabi ni Kane, mukhang minamaliit ninyo ang pamilyang Arangka kung ganitong mga mahihinang tauhan lang ang ipinadala ninyo para pigilan ako. Pagkatapos nito, ay pinatulog niya ang mastermind gamit ang isang crossbow. Bumaba si Kane at iniabot ang isang emblem kay Luis. Sinabi niya na mas magiging magulo ang lahat kung magpapatuloy ito, at inalok siyang tumulong. Ngunit tumanggi si Luis, sinabi niya.
Aayusin ko ang mga problema ko mag-isa. Sa sandaling iyon, ay may palakpak na umalangaw mula sa isang tagong lugar. Isang tinig ang nagsalita at pinuri ang determinasyon ni Luis. Sinabi ng figure, wala akong inaasahang mas mababa pa mula sa taong kinikilala kong karibal. Lumabas ang figure, at siya pala ay si Faye Derahan. Hinamon niya si Luis sa isang duelo. Tinanong ni Luis si Kane kung kaibigan niya ito. Sumagot si Kane, hindi. Anak siya ng isang grandmaster, ang nakaduelo ko noon. Natalo raw siya dati dahil bumaba ang kanyang bantay. Pinayuhan niya si Luis na huwag pansinin si Faye at magpatuloy na mang-alap ng emblem. Binalaan niya rin siya. Marunong siyang gumamit ng mahika, at ang antas ng kanyang kakayahan ay nasa apprentice level na. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay nakairita kay Faye, pinagalitan niya silang dalawa sa pagtangkang umiwas sa laban. At doon, ay tinanggap ni Luis ang hamon. Sinabi niya, matagal ko nang gustong malaman kung paano lumaban ang isang miyembro ng dakilang pamilya. Natuwa si Faye sa pahayag na iyon, at nangako siyang hindi gagamit ng mahika para maging patas ang laban. Sa isang iglap, ay tumalon siya patungo kay Luis at tinusok siya ng sibat. Ngunit nasilo ni Luis ang sibat sa pagitan ng kanyang mga braso, na lalo pang humanga si Faye. Inikat niya ang sibat at inihampas ito kay Luis. Ngunit umiwas siya sa gilid. Muling tumalon si Faye at ginamit ang teknik na Sacred Land Slam. Nakaiwas si Luis, at ang sibat ay bumagsak sa lupa, lumikha ng napakalaking hukay. Nabigla ang mga manunood, pati na rin ang punong guro na nagmamasid mula sa malayo. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa lakas ni Faye at sa tibay ni Luis. Nagtaka sila kung gaano katagal-tatagal si Luis laban sa isang dakilang pamilya. Tinanong nila ang punong guro ng opinyon. Sumagot siya, hindi matatalo ni Luis si Faye, ito ay laban ng katawan at kalooban. At batay sa kanyang nakita, ay hindi siya naniniwalang mas malakas ang kalooban ni Luis kaysa kay Faye. Muling sumalakay si Faye gamit ang isa pang teknik ng sibat. Ngunit iniwasan ni Luis ang bawat galaw nito na tila nakaprograma ang kanyang katawan. Habang umiikot ang sibat, ay nakakita siya ng butas sa depensa ni Faye at sinubukang samantalahin ito. Ngunit nahalata ni Faye ang kanyang balak at sinagot siya ng kontra-atake. Tumalon si Luis sa ibabaw ng atake at lumapag sa likuran niya. Ipinahayag ni Faye ang kanyang pagkabigo sa patuloy na pag-iwas ni Luis sa kanyang mga atake, at pati si Kane ay tinayra niya sa kakulangan ng ganitong kakayahan. Ngunit sinabi ni Luis, ang susi ay obserbasyon. At kapag nasanay ka na, ay nagiging madali na ito. Muling sumugod si Faye gamit ang teknik na Sacred Lands Technique, Crescent Fall. Ngunit muli, ay iniwasan ni Luis ang bawat atake ng walang hirap. Sa pagkakataong ito, ay iniisip niya ang mga teknik ng mga gumagamit ng sibat. Bagamat delikado ang mga ito, ay may kahinaan din. Isa na rito ang kahinaan sa close combat, at iyon ang balak samantalahin ni Luis. Sumugod siya patungo kay Faye upang isara ang distansya at magbukas ng espasyo para sa counterattack. Ngunit nabasa ni Faye ang kanyang intensyon, at hinampas ang kanyang espada. Pagkatapos ay sinabi niya, ang teknik ng sibat ng aming pamilya ay walang kahinaan. Bigla siyang nagsimulang umikot habang hawak ang sibat at lumilikha ng isang mapanganib na buhawi. Ang talento at husay ni Faye ay ikinagulat ng mga manunood, at sa kanilang mga mata ay wala ng tsansa si Luis laban sa kanya. Gayunpaman, ay pamwesto si Luis at inactivate ang kanyang teknik sa espada, umaasang maitataboy niya ang mga atake ng sibat ni Faye. Habang hinaharang niya ang mga hampas, ay sinimulan niyang samantalahin ang isa pang kahinaan ng mga teknik sa sibat, at iyon ay ang mataas na konsumo ng stamina. Masinop siyang nagtatanggol at naghintay ng pagkakataon, ngunit hindi niya alam na nagsisimula ng mabiyak ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, ay naubos ang stamina ni Faye at naging malinaw ang kanyang anyo sa loob ng buhawi ng sibat. Nakita ito ni Luis at agad siyang umatake. Sa kasamaang palad, ay nabali ang kanyang espada bago pa ito makarating kay Faye. Nang makita niyang pamalya ang kanyang galaw, ay mabilis siyang tumalon pa atras upang maiwasan ang isang kontra-atake. Nakakagulat man, ay kinilala ni Faye ang husay ni Luis at inamin ang kanyang swerte, dahil kung wala iyon ay tiyak na naduraj na siya sa kamay ni Luis. Alam din niyang nagpipigil si Luis, kaya hinarap niya ito tungkol doon.
Ngunit gumawa ng palusot si Luis, sinasabing lagi muna siyang nagmamasid bago ilabas ang buong lakas. Gayunpaman, ay sinabi niyang tapos na siyang magmasid at magiging seryoso na siya ngayon. Nag-alala si Faye tungkol sa nabaling sandata ni Luis, ngunit siniguro niya sa kanya na mas mabuti pang araw iyon, dahil ang kanyang mga kamao ang tunay niyang sandata. Tulad ni Ip Man, ay kumuha si Luis ng posisyon sa martial arts, habang inihanda ni Faye ang kanyang sibat, handang umatake. Bigla siyang sumugod gamit ang isang umiikot na charge technique, at si Kay na matagal ng tahimik ay sumigaw upang balaan si Luis. Nakakagulat, ay pinabagal ni Luis ang umiikot na sibat gamit ang kanyang kaliwang palad, bago ito sinilo ng kanyang kanang kamay. Sa huli, ay naipit ni Luis ang umiikot na sibat sa pagitan ng kanyang mga palad, dahilan upang malaglag ang panga nina Faye at Kane. Pati ang mga nanunood ay nawala sa sarili, ngunit nanatiling kalmado ang punong guro. Titig na titig siya sa eksena, sinusubukang unawain kung ano ang ginawa ni Luis. Samantala, ay hindi pa rin sumusuko si Faye at binawi ang kanyang sibat. Sinubukan niya ang isa pang teknik at lumikha ng ilusyon ng sarili niya na umatake kay Luis mula sa lahat ng direksyon. Ngunit sa halip na mataranta, ay huminga ng malalim si Luis at pumwesto sa kanyang martial arts stance. Gamit ang kanyang palad, ay isa-isa niyang hinarang ang lahat ng atake hanggang mailihis niya ang bawat isa palayo sa kanyang katawan. Ang husay na ito ay hindi pa kailanman nakita ni na Faye o ng punong guro. Pagkatapos nito, ay tumama siya ng diretso kay Faye at itinapon ito palayo. Sa kabutihang palad, ay ibinaon ni Faye ang kanyang sibat sa lupa, na unti-unting nagpahinto sa kanyang momentum. Nang huminto na siya, ay tinanong niya si Luis kung anong teknik ang ginamit niya, at mahinahong sumagot si Luis na isa lamang itong anyo ng parry sa martial arts. Pagkatapos ay tumalon siyang muli patungo kay Faye para sa isa pang round, at mabilis namang tumugon si Faye gamit ang kanyang sibat. Kakaiba, ay madaling naiwasan ni Luis ang kanyang mga atake, na tila nasa harap siya ni Faye at wala rin siya roon ng sabay. Naisip pa ni Kane kung isa ba itong optical illusion, habang ibinubuhos naman ni Faye ang kanyang pagkadismaya sa hindi pagtama kay Luis. Napag-alaman na ginagamit ni Luis ang butterfly step, isang eleganteng hakbang na nilikha ng isang maalamat na boksingero sa kanyang nakaraang buhay. Kabilang dito ang mabilis na paggalaw ng mga paa pabalik-balik, na lumilikha ng mahirap hulihing ritmo, perpektong panlaban sa teknik ng sibat ni Faye. Di naglaon, ay nasukol niya si Faye at pinalipad ito palayo. Nasaksihan ito ng mga manunood at ng punong guro, at agad nilang naisip na si Luis ay isang henyo sa hand-to-hand combat. Kahit nakahandusay si Faye sa lupa habang hawak ang kanyang tiyan, ay tumanggi pa rin siyang sumuko. Iniwan niya ang kanyang sibat at sumugod kay Luis gamit ang buong lakas, nakataas ang kanyang mga kamao. Ngunit hindi ibinaba ni Luis ang kanyang bantay at agad siyang pumasok sa Wing Chun stance. Nang salakayin siya ni Faye gamit ang crushing fist technique, ay agad niya itong hinarang. Ngunit ang impact ay kapareho ng isang teknik na kilala niya, ang one-inch punch. Ngumiti si Luis at pinuri ang kanyang tibay, ngunit hindi natuwa si Faye. Sinabi niyang hindi lang sibat ang sandigan ng pamilyang Durahan, bago muling bumangga kay Luis gamit ang isa pang crushing fist technique. Pumwesto si Luis, handa sa impact, at nagsimula silang magpalitan ng suntok na parang mga eksperto sa kung fu. Kakaiba, ay nagsimulang samobra ang kasiyahan ni Luis, dahil ang makalaban ng isang malakas na kalaban ng buong puso ay siyang matagal na niyang pinapangarap. Habang tumitindi ang laban, ay humihingi siya ng higit pa, at dinaglaon ay namula ang kanyang mga mata, gayon din ang kanyang puso. Tumalon siya patungo kay Faye habang umaagos mula sa kanyang katawan ng isang matinding killing intent. Tumingala si Faye sa nakakatakot na anyo ni Luis at natakot sa kanyang nakita. Isang demonyo na may malalaking pangil, nakabuka ang bibig, handa siyang lamunin. Bigla, ay hindi na niya nagawang igalaw ang kanyang katawan ng sapat na mabilis upang maiwasan ang atake ni Luis. Gayunpaman, ay nagawa pa rin niyang harangin ang suntok, ngunit itinapon siya ng impact diretso sa isang puno. Napansin din ng punong guro ang kakaibang aura na lumalabas mula kay Luis at nagtaka kung ano ito. Ang mga natitirang maharlika na nakakita kay Faye na bumangga sa puno ay nagalit, dahil isang karaniwang tao ang tumalo sa isang maharlika mula sa dakilang pamilya. Sinubukan nilang gumanti, ngunit bigla silang tinamaan ng kakaibang pakiramdam,
dahilan upang samuka ang isa sa kanila. Nagtaka ang lalaki kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, ngunit nang makita niya si Luis at ang demonic aura nito, ay nagsimulang magkaugnay ang lahat. Isang naiinggit na nakatatandang maharlika ang nanood ng laban mula sa malayo kasama ang kanyang sugatang kaibigan na si Brian. Wala silang nagawa kundi aminin na si Luis ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila. Ang realisasyong ito ay nagpuno ng galit kay Sheath dahil ganap na nabigo ang kanyang plano na pabagsakin ang karaniwang tao. Pagkatapos, ay nagpasya si Brian na dapat alisin si Luis sa anumang halaga. Sa pag-alala niya sa isang lumang alamat, ay naniniwala siyang ang pagpapahintulot na mabuhay ang isang tulad ni Luis ay magiging malaking problema sa hinaharap, at umaasa siyang matatapos ang buhay ni Luis sa lalong madaling panahon. Samantala, ay nagpapatuloy ang pagwawala ni Luis habang diretsahan siyang sumugod kay Faye. Tumatawa ng hysterical, ay walang awang pinaghahampas ng baliw ang babae at pinapalipad ito, dahilan upang muli siyang magsuka ng dugo. Pagkatapos nito, ay nag-flash step siya patungo kay Faye habang nasa ere pa ito at ibinagsak siya sa lupa sa pamamagitan ng sunod-sunod na mabibigat na suntok. Halos hindi na mapanatili ni Faye ang kanyang depensibong posisyon at pilit na sinasalag ang walang tigil na pag-atake habang iniisip ang biglaang pasabog na pagtaas ng lakas at kapangyarihan ni Luis. Nang maunawaan ang agwat sa pagitan nila, ay napagtanto niyang wala siyang kahit kaunting tsansang manalo. Tumangging tanggapin ang nalalapit na kamatayan, ay agad na inactivate ni Faye ang kanyang martial arcane technique, ang Blaze Fist, bilang isang desperadong pagtatangka na salagin ang suntok ni Luis. Ngunit nilamon ng atake ni Luis ang kanya, at muli siyang pinadala palayo, bumabangga sa mga puno habang umiikot sa ere. Biglang nagbalik sa sarili si Luis at napagtantong muli na naman siyang nawalan ng kontrol. Tinitigan niya ang kanyang nasunog na kamay at nagmuni-muni tungkol sa likas na katangian ng mahika, ngunit nagmamadaling dumating si Kane upang tingnan kung ayos lang siya. Mula sa kung saan, ay biglang lumapit si Sheath at malakas na inanunsyo ang disqualification ni Luis, iginiit na ang kanyang emblem ay nawasak sa laban. Inutusan niya si Luis na umalis agad, ngunit nagtangka si Kane na makipagtalo, iginiit na malinaw na aksidente lamang ang nangyari. Ibinunyag naman ni Sheath na nasaksihan ng principal ang lahat at inutusan si Luis na lisanin kaagad ang exam grounds. Bago pa makasagot si Luis, ay nagsalita si Faye at sinabihan ang maruming maharlika na tumigil. Ngunit ang katotohanang gising pa rin siya ay ikinagulat ni Luis. Inakusahan siya ni Sheath na tinutulungan ang isang commoner na mandaya, ngunit walang pag-aalinlangang pinatahimik siya ni Faye. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Luis dahil aksidente niyang nagamit ang mahika sa laban. Ikinagulat ito ni Kane na hindi kailanman inakala na magbibigay siya ng paumanhin kaninuman. Gayunpaman, ay humingi rin ng paumanhin si Luis sa kanyang pagkawala ng kontrol kanina, ngunit binaliwala lamang iyon ni Faye at sinabing ayos lang. Dahil napilitan siyang gumamit ng mahika, ay inamin ni Faye ang kanyang pagkatalo at umaasang magkakaroon pa sila ng isa pang laban pagkatapos ng kanilang enrollment. Sa sandaling iyon, ay mapang-uyam ng umisi si Sheath at itinuro na 4 na emblem lamang ang hawak ni Luis. Hindi natinag, ay inilabas ni Faye ang kanyang mga nakolektang emblem at iniabot ang mga iyon kay Luis bilang gantimpala sa kanyang pagkatalo. Nadagdagan ito ng 10 sa kanyang koleksyon, at pinatunayan ni Faye ang record sa galit na senior. Nakipag-team up siya kay Kane upang alisin ang mga mahihina sa exam grounds at tiyaking walang sinuman ang magkakaroon ng sapat na emblem upang ma-disqualify si Luis. Si Kane nakapareho rin ng iniisip niya, ay tinanggap ang mungkahi, at sila ay agad na umalis upang simulan ang kanilang pananakop. Habang papalayo sila, ay tinukso siya ni Kane dahil palagi niyang iniisip na puro lakas lang siya at walang utak, ngunit mas abala si Faye sa pagkuha ng mas maraming emblem. Makalipas ang ilang sandali, ay nilapitan ng isang examiner si Luis at ipinaalam ang kanyang disqualification, saka siya inihatid palabas. Umaasa si Sheath na hindi na niya muling makikita ang commoner, ngunit sinabi ni Brian na maaari pa ring pumasa si Luis kung magtatagumpay ang plano ni Faye. Biglang naalala ni Sheath na hindi naman kakaiba na may examinee na mamatay dahil sa aksidente sa panahon ng exam. Pinanood ni Brian ang kanyang ginagawang nakakakilabot na plano upang wakasan ang buhay ni Luis at napaisip kung ano nga ba ang tunay na pagkakakilanlan nito, dahil sa hindi kanais-nais na pakiramdam na naramdaman niya kanina.
Kalaunan ng araw na iyon, ay isinumite ni Luis ang mga emblem sa examiner at nagmuni-muni kung paanong hindi kayang tapatan ng martial arts lamang ang mahika. Umaasa siyang matuto sa academy upang mapagsama ang mahika at martial arts. Nang gabing iyon, ay iniisip ni Luis kung paano niya ipapaliwanag ang gusot at sira niyang damit sa kanyang ina habang pauwi siya, at nadaanan niya ang isang kahinahinalang tao. Habang nagmumuni-muni siya, ay sinubukan ng assassin na palihim siyang patayin mula sa likuran. Agad na kumilos si Luis at gumanti gamit ang isang malakas na backkill kick na nagpadala sa assassin palayo. Tinanong ng assassin kung paano siya napansin ni Luis, at kalmado nitong sinagot na imposibleng itago ang amoy ng dugo sa kanyang katawan. Biglang lumitaw ang mas marami pang assassin, at nagtaka ang kanilang leader kung bakit napakakalmado ni Luis para sa isang taong malapit ng mamatay. Pinalibutan ng tatlong assassin si Luis at nagpasya siyang ibuhos na ang lahat matapos mapansin ang kanilang lakas. Ngunit ang mas malakas na presensyang nakatago sa mga palumpong ay nakakuha ng kanyang atensyon. Naiinis, ay pinagalitan ng assassin leader si Luis dahil sa pagkawala ng konsentrasyon sa laban at sumugod patungo sa kanya dala ang isang patalim na balot ng mahika, idineklarang ililibing siya ng 6 na talampakan sa ilalim ng lupa kung magpapatuloy siya. Sa harap ng buong bilis na pagsugod ng assassin leader, ay iniwasan ni Luis ang sunod-sunod na mabilis na saksak na patungo sa kanya. Pagkatapos, ay hinawakan niya ang kamay ng assassin at gumanti sa pamamagitan ng paghampas dito sa lupa. Ngunit mabilis na nakabawi ang kalaban, umatras at bumalik sa tabi ng kanyang mga kasamahan. Kinilala niya ang tumpak na impormasyong nakuha niya tungkol sa top-tier na kakayahan ni Luis, ngunit nagtaka si Luis kung ano ang pinagsasabi nito. Matapos purihin ang husay ni Luis sa hand-to-hand combat, ay nagtanong siya kung gaano kahusay si Luis laban sa mahika. Hindi na naghintay ng sagot, ay sinenyasan niya ang kanyang grupo upang simulan ang magic assault. Sa sandaling iyon, ay tatlong assassin ang sabay-sabay na nagpaputok ng wind arrows mula sa kanilang mga crossbow patungo kay Luis. Sa kabutihang palad, ay mabilis siyang nakaiwas at ibinaling ang kanyang pansin sa mga punong tinamaan. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa pinsala, ay tinansya niya ang mapanirang lakas ng wind arrows. Batid niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumugod, kaya huminga siya ng malalim upang i-activate ang isang breathing technique na gumagamit ng chi sa kanyang katawan upang palakasin ang kanyang pisikal na lakas at bigyan siya ng pasabog na bilis. Pagkatapos ay sumugod siya, ngunit minamaliit lamang ng leader ang kanyang pagsisikap at nag-utos ng panibagong bugzo ng wind arrows. Gayunpaman, ay mahusay na naiwasan ni Luis ang mga bala, at agad na nawala siya sa paningin ng mga assassin. Sa kanilang pagkagulat, ay biglang bumaba si Luis mula sa itaas at nagpakawala ng isang malakas na sipa na nagpadapa sa leader sa lupa, saka agad na umatras habang iniiwasan ang mas marami pang wind arrows. Galit na galit, ay inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na pigilan si Luis. At mula sa wala, ay biglang may isa pang assassin ang lumitaw sa likuran ni Luis at nagpakawala ng isang biglaang chop kick. Sa kabutihang palad, ay napansin ni Luis ang palihim na atake sa oras at naharangan ito, bagamat nagpadala ang impact ng matinding panginginig sa kanyang mga braso. Mabilis siyang nag-ipon ng sarili at tumitig sa bagong kalaban, na itinuturing niyang isang mas seryosong banta. Bago pa makakilos ng higit si Luis, ay napagtanto niyang napapalibutan na siya at hirap siyang iwasan ang mga wind arrow na dumarating mula sa lahat ng direksyon. Dahil hindi niya matakasan ang walang humpay na pag-atake, ay tinamaan si Luis at nawalan ng malay. Napabuntong hininga ang mga assassin at nagkomento kung gaano kahanga-hanga na nagtagal ng ganoon ang isang commoner. Isa sa kanila ang lumapit upang tapusin na siya, ngunit biglang nagising si Luis at agad niya itong pinabagsak. Pagkatapos, ay sinunggaban niya ang crossbow ng lalaki at pinaputukan ng wind arrows ang ibang mga assassin. Dalawa ang agad na bumagsak, ngunit madaling nasalag ng malakas na kalaban ang mga bala. Nang mapagtanto niyang nagpapanggap lamang na walang malay si Luis, ay pumalakpak siya bilang paghanga sa kanyang galing. Tinanong naman ni Luis kung bakit hindi pa ito umaalis kahit patay na ang kanyang mga tauhan, ngunit walang pakialam ang kahinahinalang lalaki sa mga mahihina. Sa sandaling iyon, ay muling pinaputukan ni Luis ng wind arrows ang lalaki, ngunit ang kakayahan nitong umiwas ay nasa ganap na ibang antas. Sumugod ito kay Luis at bumuo ng isang magic hammer mula sa manipis na hangin.
Habang umaatake, ay inamin nitong nais sana niyang kunin si Luis bilang disipulo, ngunit wala siyang magagawa dahil sa utos ng kanyang employer. Sinubukan ni Luis na saluhin ang mabigat na atake gamit ang kanyang katawan, ngunit sa halip ay pinadpad siya palayo. Habang nasa ere pa, ay nag-flash step ang kalaban sa kanyang tabi at ibinunyag na maaaring lampas na sa antas ng apprentice ang kakayahan ni Luis, ngunit hindi pa rin sapat upang labanan ang isang mas mataas ang rango. Pagkatapos nito, ay muli niyang tinawag ang Magic Hammer at walang awang ibinagsak si Luis sa lupa. Hindi man lang siya binigyan ng oras na makabawi, ay ipinagpatuloy ng assassin ang kanyang pag-atake, naglalabas ng sunod-sunod na alon ng mahikang pinsala. Nang tuluyang hamupa ang alikabok, ay nagulat ang assassin na buhay pa rin si Luis. Ngunit kahit sugatan, ay nananatili itong nakatayo sa isang depensibong posisyon. Halatang nasasaktan, ay idineklara ni Luis na hindi pa siya matatapos doon, ngunit taliwas ang iniisip ng assassin. Dagdag pa niya, ay wala raw sinuman ang makapagliligtas kay Luis mula sa nalalapit niyang kamatayan habang muling binubuo ang isa pang Magic Hammer. Hindi makakilos, ay natarante si Luis habang nakatitig sa kalabang handang ihatid siya sa kabilang buhay. Inatake ng assassin si Luis gamit ang kanyang martial arcane skill na tinatawag na Celestial Hammer. Sa sandaling iyon, ay muling nag-flash sa isipan ni Luis ang kanyang buong buhay. Naalala niya ang kanyang layuning matutong gumamit ng mahika at protektahan ang kanyang pamilya sa orphanage. Hindi alintana ang magiging kapalit, ay nagpasya siyang baguhin ang kanyang kapalaran, at agad na nagbago ang aurang bumabalot sa kanya. Gumanti siya gamit ang kanyang misteryosong kapangyarihan, at napigilan nito ang atake ng assassin. Nakakagulat, ang banggaan at sagupaan ng kapangyarihan ay nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Ilang sandali ang lumipas, ay umubos si Luis habang nakahandusay sa lupa, at nagtatakang sinabi ng assassin kung bakit pakiramdam niya ay tila kapantay niya ang kanyang kalaban. Nang maunawaan kung bakit tina-target si Luis, ay muli niyang itinaas ang Magic Hammer, determinado ng wakasan ang nilalang na itinuturing na niyang isang halimaw. Ngunit mula sa kung saan, ay isang makapangyarihang boses ang nag-utos sa assassin na tumigil, at isang marahas na wind vortex ang agad na hamarang sa kanya bago pa niya magawang gawing pagkain ng isda si Luis. Habang umatras siya, ay mas marami pang wind vortex ang biglang lumitaw, ikinulong siya sa lugar at dinurog ng napakalakas na presyon. Hindi makaligtas, ay napasigaw sa sakit ang assassin habang ganap na pinipigil ng mahika ang kanyang katawan. Nalilito sa biglaang pangyayari, ay napaisip si Luis kung ano ang nangyayari. At biglang dumating si Principal Aaron Ian, pinuri siya sa pagpigil sa kanyang pagwawala. Inabot niya kay Luis ang isang magic potion at inutusan siyang inumin iyon, saka itinuon ng matalim niyang tingin sa pagod na assassin. Pagkatapos, ay ininterogan niya ang salarin at hinihingi ang pangalan ng kanyang employer. Napagtanto ng assassin na isa itong Grandmaster at iginiit na hindi niya magagawang protektahan si Luis mula sa nalalapit nitong kapalaran. Tumawa siya ng hysterical at sinabing simula pa lamang iyon, bago niya pasabugan ang sarili. Nang masaksihan ang nakakabagabag na insidente, ay napaisip si Principal Aaron Ian kung sangkot ba ang guild ng mga assassin, umaasang baka siya lamang ay nag-o-overthink. Samantala, ay napansin ni Luis ang epekto ng potion at namangha sa lakas ng paggaling nito, dahil tuluyan ding naayos ang kanyang mga nabaling buto. Tinanong niya si Principal Aaron Ian kung nagkataon lamang ba ang kanyang pagdating, nagtaka kung bakit palagi siyang dumarating sa tamang oras upang iligtas siya. Nagpasya ang principal na ipagpaliban muna ang usapan hanggang makarating sila sa kanyang tahanan. Agad namang natarante si Luis dahil gabi na at tiyak na nag-aalala na ang kanyang ina. Walang sinayang na sandali, ay dali-dali siyang umuwi habang tinatawag naman ni Principal Aaron Ian ang isang misteryosong nilalang na nagngangalang Kylie, na inatasan niyang maglinis ng lugar. Samantala, sa bayan ng Montia, na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Kendria Empire, ay dalawang maharlika ang humarap kay Lacey Ella. Ginamit nila ang naayos na heal engine bilang dahilan upang guluhin siya habang naghihintay siya sa pagbabalik ng mga bata. Kalmadong ipinaliwanag ni Lacey Ella na naghihintay lamang siya, ngunit binaliwala ng mga maharlika ang kanyang mga salita at nagpatuloy sa paglapit na may masamang balak na saktan siya. Sa kabutihang palad, ay dumating si Luis sa tamang oras upang pigilan ang mga bastos. Ikinatuwa ni Lacey Ella ang kanyang pagbabalik,
ngunit nagulat siya sa gusot at sugatan nitong kalagayan. Tinanong ni Luis kung ayos lang siya, ngunit mas inalala ni Laciela ang punit niyang damit at ang dugong nakadikit dito. Habang gumagawa siya ng mga palusot upang maibsan ang pag-aalala niya, ay tinakot siya ng mga maharlika gamit ang pangalan ng kanilang lord at ng mandirigmang si George. Ngunit laking gulat nila nang dumating si Principal Aaron Ian mula sa ere. Sa kanyang pagbaba, ay agad niyang nilinaw ang hindi pagkakaunawaan. Ipinakilala niya ang sarili at pinilit ang mga walang hiya na umalis. Nang makitang isa siyang tunay na Grandmaster, ay agad na yumuko ang mga maharlika at naglaho. Pagkatapos, ay hinarap ni Principal Aaron Ian si Laciela at sinabi na kailangan nilang mag-usap. Di naglaon, ay pinapasok siya ni Laciela sa kanilang bahay, ngunit napansin niya ang gilingang bato na kanina pa ipinaglalaban ng mga bastos. Nagtaka siya kung paano ito gumagana ng kusa ng walang mahika, at sa masusing pagmamasid ay napagtanto niyang marami pang katulad nito sa paligid. Inalok siya ni Laciela ng mga prutas at ibinigay ang lahat ng papuri kay Luis, na ang mga imbensyon ay nagpadali sa kanilang buhay. Pagkatapos, ay tinanong niya kung may nagawang krimen si Luis upang puntahan siya ng principal, ngunit isiniwalat ni Principal Aaron Ian na kabaligtaran ang dahilan. Binigyang diin pa niya kung gaano katalentado si Luis, isang bagay na minsan lamang niyang nakita sa Gaia Scriptures. Noong sinaunang panahon, sa ilalim ng malupit na pamumuno ng mga halimaw, ay may isang henyo na ginabayan ng Diyos sa ang lumitaw sa hanay ng mga tao. Matapos maunawaan ang asensya ng mga elemento, ay nilikha niya ang martial arcane. At makalipas ang 5 taon, kasama ang kanyang mga kasamahan, ay tinalo niya ang mga halimaw at iniligtas ang sangkatauhan mula sa kapahamakan. Mula noon, ang araw na iyon ay kinilala at ipinagdiriwang bilang Liberation Day, at ang lalaking iyon ay tinawag na unang bayani sa Gaia Scriptures. Habang pinupuri ni Laciela ang sinasabing tagapagligtas, ay iginiit ni Luis na hindi ito naitala sa mga alamat ng bayan, ngunit mariing iginigiit ni Principal Aaron Ian na may ganoong tala. Gayunman, ay isiniwalat niya na ang unang bayani ay may itim na buhok at itim na mga mata, isang lihim na alam lamang ng pinakamataas na opisyal ng sangkatauhan. Ayon sa kanya, ay nanaig ang kabaliwan sa puso ng bayani at nakagawa ito ng isang mabigat na kasalanan na nagbunsod upang burahin siya sa kasaysayan. Nabigla si Luis sa revelasyong ito at napaisip kung mayroon din ba siyang ganoong uri ng kabaliwan sa kanyang kalooban. Dagdag pa ni Principal Aaron Ian, ang bawat bansa ay pinupuksa ang mga taong may itim na buhok at mata upang maiwasan ang anumang sakuna. Pagkatapos, ay hinarap niya si Luis tungkol sa pagpapakulay ng kanyang buhok, at agad na inako ni Laciela ang sisi, ibinunyag ang kanyang inosenteng dahilan kung bakit niya ito ginawa. Sinimulan niyang ilista ang mabubuting katangian ni Luis, ngunit pinigilan siya nito, sinasabing may iba pang layunin ang principal dahil kung gugustuhin ng isang Grandmaster, ay maaari na niya siyang patayin. Humanga si Principal Aaron Ian sa kanyang pagiging matalas, isang katangiang pambihira para sa kanyang edad, at napagpasyahan na napasailalim na ni Luis ang kanyang panloob na kabaliwan. Laking gulat nila nang ituring ng principal si Luis bilang bagong bayani, kahit nasa isang mapayapang panahon sila. Habang kinukuha niya ang isang prutas gamit ang telekinesis, ay nagsalita siya tungkol sa dilim na laging nagkukubli sa ilalim, at nagpas siyang gabayan si Luis sa tamang landas matapos masaksihan ang kanyang kakayahan. Bigla niyang inihagis ang prutas kay Luis, at walang pag-aalinlangang nasalo ito ng binata. Pagkatapos, ay sinabi ni Principal Aaron Ian na pumasa si Luis sa pagsusulit salamat sa pagsisikap ni Faye at Kane na pabagsakin ang karamihan sa ibang mga eksamini. Sumunod, ay inalok niya si Luis na maging disipulo niya sa akademya, ngunit masiglang nagtanong si Luis kung ano ang gagawin ng principal sakaling muli siyang magwala. Sa isang iglap, ay hiniwa ang prutas sa kamay ni Luis at ito'y lubhang ikinagulat niya. Malamig ang tinig ni Principal Aaron Ian nang sagutin siya na personal niya siyang ihahatid sa lumikha kapag dumating ang sandaling iyon. Kinabukasan ng umaga, habang nagtatrabaho sa bakuran, ay pinuri ng isa sa mga kapatid ni Luis ang kanyang personal na imbitasyon mula kay Principal Aaron Ian. Ngunit para kay Luis, ay isa rin itong babala. Patuloy na nagkukwento ang kapatid tungkol sa matrikula ng akademya habang iniisip ni Luis ang kanyang ugnayan sa maalamat na bayani. Naalala niya ang mga sinabi ng principal noon at nag-isip kung maaari ba talaga niya itong pagkatiwalaan.
Bago umalis si Principal Aaron Ian noong nakaraang gabi, ay pribadong tinanong siya ni Luis kung bakit niya isiniwalat ang lahat kay Lacey Ella, bagay na nagdulot ng pag-aalala sa kanya. Sagot ng principal, ang pagiging mangmang ay gagawin lamang siyang pabigat, bagay na hindi sinang-ayunan ni Luis. Ipinaliwanag ni Principal Aaron Ian na kailangan niyang malaman iyon dahil malalagay sa panganib ang kanyang pamilya kung mabubunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan. Bago tuluyang lumipad palayo, ay sinabi niya kay Luis na magpalakas siya dahil simula pa lamang iyon ng kanyang mga pagsubok. Matapos magmuni-muni, ay kinumpirma ni Luis na tama ang principal at nagpas siyang magpalakas sa akademya. Ilang sandali pa, ay lumapit ang kanyang mga nakababatang kapatid upang magpaalam, at ang kanyang kapatid na babae na si Lana ay tumalon sa kanyang mga bisig. May luha sa mga mata, ay tinanong siya nito kung regular ba siyang bibisita at pinangakuan siya sa pamamagitan ng pinky promise na uuwi siya tuwing mahahabang bakasyon. Pagkatapos, ay ipinaalam ng isang nakatatandang kapatid na tinatawag siya ng butler ng isang maharlika. Dinaglaon, ay lumabas si Luis upang salubungin ang butler, na agad kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan at inabot sa kanya ang isang imbitasyon habang ipinapakilalang siya ay butler ng pamilyang Arangka. Nang makita ang imbitasyon ni Kane, ay nahulaan ni Luis ang kanyang intensyon na patibayin ang kanilang pagkakaibigan at nagpas siyang makipaglaro na lamang. Inakay siya ng butler papunta sa karwahe at nagsimula ang kanilang biyahe. Kalaunan ng araw na iyon, ay dumating sila sa bayan ng Harzin, at nang bumaba si Luis mula sa karwahe, ay ipinaliwanag ng butler ang tungkol sa pamilyang Arangka. Halos malaglag ang panga ni Luis sa laki ng mansyon ng dakilang pamilya, ngunit agad namang sumugod palabas si Kane upang salubungin siya. Muling iginiit ni Kane na magkaklase na sila ngayon, at sinabi ni Luis na iyon ay dahil sa pagsisikap nito sa huling pagsusulit. Kinilala rin niya ang tulong ni Faye at nagpas siyang palampasin na ang kanilang naunang pastahan. Gayunman, ay sinabi ni Kane na papasa pa rin siya kahit anong mangyari dahil mayroon siyang pagsang-ayon ni Faye. Ibinunyag niya ang kanyang intensyong gawing sparring partner si Luis, kasabay ng pagbibigay ng impormasyon tungkol sa akademya at mahika. Biglang dumating ang ina ni Kane at sinite siya sa pagdadala ng isang maruming commoner sa kanilang bahay. Ipinaglaban ni Kane na kaibigan niya si Luis, ngunit binaliwala ng kanyang ina ang sinabi at tinanong si Luis kung ano ang kanyang pakay sa paglapit sa kanyang anak. Naiinis sa paghinga ng parehong hangin ng isang commoner, ay kumuha siya ng gintong singsing na nagkakahalaga ng 12 gintong barya at ibinato iyon kay Luis. Inutusan niya itong umalis, ngunit hindi pumayag si Kane. Nang humarap siya upang humingi ng paumanhin kay Luis, ay nakita niyang pinupulot nito ang singsing. Ipinahayag ni Luis kung paano niya kinilala ang kakayahan ng kanyang anak at naging kaibigan nito. Tinanong niya kung itinuturing ba niyang kasing halaga lamang ng gintong singsing ang mga salita ni Kane, at agad itong nagpagalit sa babae. Habang matalim ang titig sa kanya, ay inutusan niya ang mga tauhan na itapon si Luis palabas, at agad na nagtipon ang mga butler upang sundin ang utos. Sinubukan ni Kane na kumbansihin ang kanyang ina na natalo ni Luis si Faye, ngunit hindi siya naniwala sa aniyay katawa-tawang pahayag. Kinumpirma iyon ni Luis at idineklara na mas lalakas pa si Kane kung siya ang makakasama. Lalong ikinagalit iyon ng ina ni Kane, ngunit sa sandaling iyon ay bumukas ang pintuan ng mansyon at isang malakas na hangin ang nagtulak sa mga butler palayo. Pumasok ang ama ni Kane na si William, at inulit ang kumpiyansang deklarasyon ni Luis. Napaatras ang ina ni Kane at mabilis na sinubukang kausapin siya, ngunit dinaanan lamang siya nito. Yumuko si Kane bilang pagbati sa kanyang ama, at bumati rin si Luis habang nagpapakilala, kasabay ng pag-iisip sa napakalakas nitong aura, isang presensyang kapantay mismo ni Principal Aaron Ian. Tinanong ni William si Kane kung totoo ang sinabi nito, at inamin niya na mas malakas si Luis kaysa sa kanya. Naintriga si William, kaya hinamon niya si Luis na patunayan ito at agad niyang pinakawala ng kanyang killing intent, na nag-anyong isang mabangis na tigre. Bago pa man makareact si Luis, ay mabilis na bumaon ang mabagsik na aura, na tila kumagat sa kanyang dibdib at agad niyang napagtanto na hindi na siya makahinga. Sa sandaling iyon, ay sinaklot ng matinding takot si Luis habang napag-isip-isip niyang seryosong balak ni William na wakasan ang kanyang buhay. Sa mismong sandaling iyon, ay literal na tinusok siya ng tingin ni William, at ang kanyang willpower ay pamunit ng isang butas sa kaluluwa ni Luis.
Habang pilit niyang inaayos ang kanyang mga iniisip, ay napagtanto ni Luis kung gaano kakilabot ang lakas ng kalooban ng isang Grandmaster. Gayunpaman, dahil sa walang tigil na pangangaso ng mga halimaw sa nakalipas na ilang taon, ay nakabuo siya ng resistensya laban sa killing intent. Nag-aalab ang kanyang damdamin, at ang butas sa kanyang kaluluwa ay unti-unting gumagaling kasabay ng kanyang naglalagablab na determinasyon at willpower. Ang apoy sa kanyang kaluluwa ay biglang sumabog, at ikinagulat ni William nang ito'y mag-anyong isang dragon. Nagsimula ang banggaan ng kanilang mga willpower, at saglit na nagtagisan ang dalawa. Nang hamupa ang alikabok, ay agad na nilapitan ni Kane si Luis at tinulungan siyang makatayo matapos matalo sa laban ng kalooban. Pagkatapos nito, ay tinanong ni William si Luis kung bakit niya hinahangad ang lakas, at sagot niya ay upang protektahan ang kanyang pamilya. Walang ipinakitang anumang emosyon sa mukha, ay tumalikod si William upang umalis, ngunit sinaway niya si Kane dahil sa mahina nitong willpower at sinabihan siyang may mga bagay siyang dapat matutunan kay Luis. Hindi nasiyahan sa naging takbo ng mga pangyayari, ay sinubukang kausapin ng ina ni Kane si William tungkol sa kanyang desisyon, ngunit malamig niyang tinanggihan ang opinyon nito. Nakahinga ng maluwag si Kane at agad na nagpasya na dalhin si Luis sa training ground. Sa martial arts training ground ng pamilyang Arangka, ay humingi ng paumanhin si Kane sa ngalan ng kanyang mga magulang, ngunit sinabi ni Luis na ayos lang yun. Ikinwento niya kung gaano ka-extreme si William at sinubukang pagaanan ang loob ni Kane sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, ay sinabi ni Kane na mas nararapat pa si Luis na maging anak ng pamilyang Arangka. Ngunit para kay Luis, ang buong pangyayari ay paraan lamang ni William upang subukan siya para sa kapakanan ni Kane. Napaisip siya ng malakas kung iyon ba ang paraan ni William ng pagpapakita ng pagmamahal, at ang kanyang mga salita ay nagdala kay Kane sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang buhay, ay bihira siyang makalabas ng mansyon noong siya'y bata pa, at ang tanging naaalala niya ay pagkain, pagtulog at walang katapusang pagsasanay. Tila nais ni William na hubugin siya bilang isang dakilang sage tulad ng kanyang lolo. Hindi nagtagal, ay napagtanto ni Kane na matagal na niyang hinahangad ang pagkilala ng kanyang ama. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mansyon ay naging isang kulungan, habang ang kanyang katayuan at talento ay naging mga tanikalang gumapos sa kanya. Patuloy niyang minimithi ang mundo sa labas at ang kalayaang tulad ng mga ibong lumilipad sa buong kontinente. Sa kasamaang palad, ay napakahina niya para sa mundong tanging lakas lamang ang mahalaga. Habang kinukuha niya ang isang rapier mula sa inventory, ay napagtanto niya na ang pag-ugoy ng kanyang espada lamang ang paraan upang maputol ang mga tanikalang ito. Pagkatapos nito, ay ibinahagi ni Kane na ang kanyang ama ay isa ring nagtapos sa akademya, at nagpasya siyang maging mas malakas upang makuha ang pahintulot na mamuhay ng malaya. Paglingon niya kay Luis, ay umasa siya rito upang tulungan siyang lumakas, at sinimulan ng dalawang magkaibigan ang kanilang sparring. Samantala, ay pinagmamasdan ni William ang dalawa mula sa malayo at tinanong ang kanyang butler tungkol sa resulta ng investigasyon. Sinabi ng butler na hindi ordinaryo si Luis, at ikinwento ang kanyang mga nagawa sa panahon ng exam. Matapos marinig kung paano niya tinalo si Faye at paulit-ulit na nakuha ang tulong ni Principal Aaron Ian, ay napagpasyahan ni William na si Luis ay isang problema. Tinanong ng butler kung bakit pinayagan pa rin niyang manatili si Luis, at ipinaliwanag ni William na ang mga tao ay hinahasa sa pamamagitan ng mga pagsubok at lumalakas matapos malampasan ang mga ito. Ayon sa kanyang intuition, ay naniniwala siyang tunay na makakatulong si Luis upang maging mas malakas si Kane. Samantala, si Luis na nakikipaglaban ng walang sandata, ay sinipa si Kane palayo. Mabilis na bumawi si Kane at ginamit ang isang martial arcane skill na tinatawag na Wind Lunge. Sumugod siya kay Luis gamit ang isang mabilis na saksak na pinahusay ng wind magic. Sa kasamaang palad, ay sinalubong siya ng kamao ni Luis, muntik nang masira ang kanyang gwapong mukha at tuluyan siyang natalo sa laban. Pagkatapos nito, ay kinilala ni Luis ang kakayahan, ngunit itinuro rin ang mga kahinaan nito. Matapos matanggap ang mga payo, ay naunawaan ni Kane kung bakit hindi nagawang talunin ni Faye si Luis, ngunit nagtaka siya kung bakit nakatitig si Luis sa kanyang mukha. Kinuha ni Luis ang rapier mula sa kanya at tinanong kung may napansin ba siyang kakaiba sa kanyang estilo ng pakikipaglaban.
Hindi maunawaan ni Kane ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag niyang ginagamit niya ang mga teknik ng pamilyang Arangka na ipinasapasa sa kanilang angkan, at siyang nagpalakas sa kanyang ama at lolo. Sinabi ni Luis na may iba pang mga landas, at napaisip si Kane kung ang landas na iyon ay naiiba sa tinahak ng kanyang mga ninuno. Bigla ay ibinalik ni Luis ang rapier sa inventory, ipinakita kay Kane ang isang dagger at tinawag siya upang magplano ng isang sorpresa para sa kanyang ama. Bigla na lamang, ang dalawa ay sabay na sumugod kay William, kapwa may hawak na mga dagger. Ngunit bago iyon, ay sandaling tinuruan ni Luis si Kane tungkol sa kahalagahan ng bilis sa martial arts. Sa pagbabalik tanaw sa slime test noong academy exam, ay ipinaliwanag niya na ang bilis ay hindi lamang tungkol sa galaw, kundi pati sa reaction time at kakayahang gumawa ng mabilis na desisyon. Nagkataon namang ang likas na bilis ni Kane ay swak sa kanyang wind attribute, ngunit mataas ang hirap ng paggamit ng mga sandatang pangsaksak. Ibinigay ni Luis kay Kane ang dalawang dagger at sinabi na kung ano ang gumana para sa kanyang ama at lolo ay hindi nangangahulugang iyon rin ang babagay sa kanya. Hinala ni Luis na iyon ang dahilan kung bakit huminto sa pag-unlad si William matapos maabot ang antas ng Grandmaster, at hinikayat niya si Kane na lumipat sa isang espesyalisadong combat style upang lubos na mapakinabangan ang kanyang talento. Tinanong ni Luis kung handa siya rito, at handa si Kane na gawin ang kahit ano upang makamit ang kalayaan. Kinilala ni Luis ang kanyang determinasyon at mabilis na ipinaliwanag kung paano gumagana ang bagong combat style. Pagkatapos nito, ay nagplano silang salakayin si William at ipakita ang kakayahan at determinasyon ni Kane. Hindi nagtagal, ay sumugod sila kay William, at agad na ginamit ni Kane ang kanyang wind magic support spell na Accelerate. Pinabilis ng spell ang kanilang galaw, na nagbigay daan upang mabilis nilang mapalapit ang distansya. Kinabahan ng butler sa biglaang pagbilis ng dalawa, ngunit kalmado lamang si William, pinigilan siya at madali niyang iniwasan ang unang atake ni Kane. Pagkatapos nito, ay nag-flash step si Luis sa kanyang tagiliran at nagpakawala ng sunod-sunod na hiwa, ngunit walang kahirap-hirap na iniwasan ni William ang lahat. Habang nangyayari ito, ay itinuring ni Luis ang mga dagger bilang pinakamabilis na sandata, at nagpasya siyang pagsamahin ang mga ito sa mga teknik sa pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, ay ginamit ni Luis ang kanyang martial art na butterfly step, umaasang mabibigla ang kanyang kalaban sa kanyang pasabog na bilis. Bahagyang nagulat si William sa kakayahan, ngunit patuloy pa rin niyang iniiwasan ang sunod-sunod na mga atake. Sumabay si Kane at ginamit ang kanyang aerial skill upang palakasin ang sarili. Sa gitna ng kaguluhan, ay bigla niyang napagtanto na napakagaan ang pakiramdam ng kanyang katawan, at nakaramdam siya ng kalayaang hindi pa niya kailanman naranasan. Nang makita kung gaano siya kaangkop sa mga sandata, ay nagpasya siyang pagsamahin ang kanyang mga combat technique at wind magic. Sa sandaling ma-fuse ni Kane ang dalawa, ay agad nitong nakuha ang atensyon ni William, at ang tanawin ay labis niyang ikinagulat. Tinanggap ni Kane ang bago niyang martial path at sinubukang makaisang tama, ngunit bago pa man niya magawa iyon, ay naglabas si William ng isang napakalakas na pagsabog ng aura na nagtulak sa dalawang makukulit na binata palayo. Galit niyang tinanong si Kane kung tinalikuran na ba nito ang mga teknik ng kanilang angkan upang patunayan ang kanyang kalooban. Muling nagtipon ang dalawa, at agad na sinabi ni Luis kay Kane na gamitin muli ang Accelerate. Walang pag-aalinlangan, ay hinawakan ni Kane ang balikat ni Luis at agad na inactivate ang spell, at ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang opens iba ng todo. Pinagmamasdan ni William ang kanilang sabayang galaw, ngunit ang kanyang kakayahang umiwas ay nasa ganap na ibang antas. Hindi nagtagal, ay napasahan niya ng aura ang isa sa mga talim ni Kane, ngunit agad itong nakawala sa pagkakahawak ng kanyang ama at muling umatras. Lalong nagalit si William at tinawag siyang duwag, ngunit naalala ni Kane ang mga naunang aral ni Luis tungkol sa kahalagahan ng pag-atras. Mabilis niyang binawi ang kanyang poster at muling hinarap ang kanyang ama. Gayunpaman, ay muling umiwas si Kane gamit ang isang tornado spell at muling nagsama sila ni Luis. Sumugod ang dalawa mula sa likuran, sumisigaw ng buong lakas habang umaasang tatama ang kanilang susunod na atake. Mas maaga, ay itinuro ni Luis kay Kane ang isang teknik sa baseball na tinatawag na change-up. Ipinakita niya kung paano nakalilin lang ang pagbabago ng bilis sa kalaban, na nagiging mapanganib kahit ang mabagal na galaw.
Ipinaliwanag niya na kapag ginamit ng tama, ay sinisira nito ang timing ng kalaban at pinapabagal ang kanilang reaksyon. Kahit isang saglit na pag-aatubili lamang ay sapat na upang mapagsamantalahan. Ngayon ay isinabuhay ng dalawa ang teknik na iyon, sinusubukang lamunin si William sa pamamagitan ng hindi inaasahang pagbabago ng bilis. Kalmadong iniiwasan ni William ang kanilang mga atake, minamaliit ang mababagal na galaw bilang walang saysay laban sa kanya. Ngunit di nagtagal, ay nagulat siya sa naantalang atake ni Kane. Kumaskas ang talam sa balikat ni William at napinsala ang kanyang balahibo. Nagalak ang mga binata sa matagumpay na tama at ipinagpatuloy ang walang humpay na pag-atake. Ngunit ikinagulat nila nang sabihin ni William na sapat na iyon. Inutusan niya si Kane na huwag ipahiya ang pangalan ng kanilang pamilya at pagkatapos ay umalis sa training ground. Punong-puno ng tuwa si Kane, naniniwalang ito ay unang pagkilala ng kanyang ama, at masayang nakisaya kay Louis habang papalayo si William kasama ang butler. Habang naglalakad palayo, ay inalala ni William ang mga teknik na ginamit laban sa kanya. Ang hit and retreat tactics ay nanatili sa kanyang isipan, at nagsimulang pukawin ng kanyang interes ang ideya ng estratehikong pag-atras. Nagmaterialize siya ng isang dagger, na pagtantong may bago siyang natutunan mula sa mga bata. Samantala, ay pinagsisihan ni Louis na hindi niya nasulit ang pagkakataong makipaglaban sa isang Grandmaster. Ngunit si Kane ay tinatamasa ang pinakamagandang pakiramdam sa buong buhay niya, dahil kinilala siya ng kanyang ama sa kauna-unahang pagkakataon. Nagpasya siyang gantimpalaan si Louis ng isang regalo dahil ginawa niyang posible iyon. Kalaunan, sa aklatan ng pamilyang Arangka, ay namangha si Louis sa dami ng mga aklat. Lumapit si Kane dala ang isang kahon na naglalaman ng kanyang gantimpala at nagpasalamat sa pagtulong sa kanya na mabilis na mahanap ang kanyang landas. Nabigla si Louis sa laman ng kahon dahil napakahalaga ng mga ito. Sa loob ay may mga pambihirang aklat, kabilang ang mga sanggunian ng akademya at mga bihirang magic texts na bihirang makita ng mga karaniwang tao. Umaasang makakatulong ang mga ito, ay ibinigay ni Kane kay Louis ang mga aklat tungkol sa basic mana theory at mana attribute theory, at nagbigay pa ng mga payo tungkol sa paghahati ng landas sa magic at martial arts. Dagdag pa rito, ay ipinaliwanag ni Kane ang Magic Awakening Ritual, isang ritual na kailangang pagdaanan ng lahat ng bagong estudyante. Isang ritual ito kung saan mararamdaman ang mga elemento sa pamamagitan ng rebulto ni Gaia, na karaniwang nagkakahalaga ng 10 gold coins sa templo ng simbahan. Ngunit para kay Louis, ay libre ito sa akademya. Isa-isa ring binanggit ni Kane ang iba't ibang bayarin sa akademya at mga gastusin sa hinaharap. Hinihikayat si Louis na tanggapin ang mga regalo at umasa sa kanya kapag kailangan ng tulong. Di nagtagal, ay tinanggap ni Louis ang mga regalo at itinuring na tapos na ang kanilang naunang pastahan sa kahilingan ni Kane. Napagtanto ni Louis na kailangan na niyang magsimulang kumita ng pera, at naalala niya ang nabanggit ni Julian tungkol sa Magic Pharmacy. Bigla rin niyang naalala na maaari niyang gamitin ang kaalaman mula sa dati niyang buhay upang mag-imbento ng kapaki-pakinabang na mga bagay at mas mabilis na kumita. Dahil dito, ay tinanong ni Louis si Kane tungkol sa koneksyon ng kanilang pamilya sa Merchant Guild. Naging mausisa si Kane kung bakit siya nagtatanong, ngunit inilihim ito ni Louis at sinabing malalaman din niya sa tamang panahon. Makalipas ang isang linggo, ay sinalubong ang mga freshman sa Kendria Arcanist Academy. Habang buong tapang na naglalakad si Louis sa loob ng paaralan, ay naamoy ni Rose na isang sophomore, ang kanyang pabango at inakalang may kaugnayan siya sa isang noble. Tutal uso at mamahalin ang pabango niya, ay agad siyang kumapit kay Louis at nag-alok na itour siya sa paaralan. Habang ginagabayan siya ni Rose, ay ipinaliwanag niya na dahil tumatanda na ang emperador, ay nag-aagawan sa akademya ang mga tagapagmana ng imperyo, mga noble at malalaking pamilya. Sa ibabaw ay tila kalmado ang lahat, ngunit sa likod nito ay matinding labanan para sa mga educational resources. Dahil dito, ang sinumang estudyanteng mapag-initin at mabigang makakuha ng puntos ay maaaring mapatalsik. Pagkasabi nito, ay hinaplos ni Rose ang pisngi ni Louis at tinanong kung sino ang sinusuportahan ng kanyang pamilya. Ngunit dumating ang isang lalaki na nagngangalang Brian at tinawag si Louis na isang commoner na bumasag ng exam record. Nabigla si Rose dahil ang pabango ni Louis ay hindi kayang bilhin ng kahit sino. Naiinis, ay tumalikod siya at umalis.
Kinamayan ni Luis si Brian, at ipinaalam nito na ang akademya ay isang munting imperyo at marami pa siyang makakaharap na katulad ni Rose. Biglang tinawag ni Kane si Luis, at nang makita siya ni Brian, ay agad itong umalis. Nagtaka si Kane at tinanong kung ano ang pinag-usapan nila ni Brian, at sinabi ni Luis na nagbatian lamang sila. Doon niya nalaman na si Brian ay anak ng Chancellor. Mula sa likuran, ay lumitaw ang dalawang pamilyar na mukha, at isa na roon si Faye na tinawag si Brian na mahina ang loob at sinabing hindi niya ito gusto. Nagalit si Kane at sinigawan siya dahil sa palihim na pagtawag sa kanya na mahina. Sinabi ni Faye na kikilalanan lamang niya si Kane kapag kasing lakas na siya ni Luis. Nang makita siya, ay nagpasalamat si Luis sa tulong niya sa exam, ngunit binaliwala siya ni Faye at sinabing pumasa siya dahil sa sarili niyang lakas. Itinaas niya ang kamao at nangakong mananalo sa susunod nilang laban. Dahil dito, ay nena si Kane at sinigawan si Faye sa hindi pagpansin sa kanya at pakikipag-usap lamang kay Luis. Matapos ang kaunting pagtatalo, ay hinayla ni Miliana si Faye palayo, sinasabing kailangan na nilang ipagpatuloy ang rehistrasyon. Pagkaalis nila, ay iniabot ni Kane kay Luis ang isang malaking pouch na puno ng gold coins. Sinabing iyon ang bahagi ni Luis. Nabigla si Luis na ganoon kalaki ang kanilang kinita mula sa mga payong ibinigay niya kay Kane. Noon pala, ay bumisita si Kane kay Luis dala ang mga sample ng pabangong ginawa niya sa Berna Village Trading Company. Sa una, ay nag-alinlangan si Kane kung bebenta ito, ngunit ngayon, matapos makita ang tagumpay nito, ay napaisip siya kung dapat ipasubok ito sa kanyang ina. Nagpasya silang itago ang lihim na ito sa kanilang dalawa at nagtungo sa student reception upang tapusin ang rehistrasyon. Hindi nagtagal, ay binigyan si Luis ng isang credit card, at ninas ang mga noble sa pila dahil magiging kaklase nila siya. Bulungan nilang ginamit niya sina Kane at Faye upang makapasok. Narinig ito ni Luis at nalaman niyang napatalsik si Sheath. Tinanong niya si Kane tungkol dito, at ipinaliwanag nitong si Sheath ang utak sa likod ng mga asasin noong isang araw. Nang matuklasan iyon ng paaralan, ay agad siyang pinatalsik ng principal. Nakasimangot si Luis nang malaman na si Sheath ang muntik nang pumatay sa kanya. Ngunit hindi pa roon natapos, itinuro ni Kane ang isang grupo ng mga estudyante at sinabing may nakatatandang kapatid si Sheath na nagngangalang Jess. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nito, kaya mas mabuting manatiling malapit si Luis kay Kane. Nakita ni na Jess at ng kanyang mga tauhan si Luis at ngumiti si Jess, sinasabing simula pa lamang ito at sisiguraduhin niyang malalasahan ni Luis ang kawalan ng pag-asa ng dahan-dahan. Kalaunan, sa Grand Hall ng Akademya, ay sinalubong ng principal ang mga freshman at nagbigay ng talumpati. Pagkatapos nito, ay tinawag niya si Neil bilang kinatawan ng freshman. Ikinalat ng gulat ang buong bulwagan nang umakyat si Neil sa entablado na halos walang saplot at may hawak na napakalaking palakol, habang pinakakawalan ang kanyang killing intent. Agad sanang aatake ang mga guro, ngunit pinigilan sila ni Aaron Ian. Sinigawan ni Neil ang mga estudyante, tinawag silang mga tanga at sinabing balak niyang bugbugin silang lahat. Nagalit ang mga estudyante at sinigawan siya pabalik, ngunit lalo pa niyang dinobol ang pang-iinsulto. Habang pinapanood ang gulo, ay nagsimulang magreklamo ang bagong homeroom teacher ni Neil, ngunit pinayapa siya ni Aaron Ian. Biglang inihagis ni Neil ang kanyang palakol sa hanay ng mga estudyante, sumisigaw na isa sa kanila ang kanyang target. Bumagsak ito mismo sa harap ni Luis, at sa isang iglap ay lumapit si Neil at umupo sa hawakan ng palakol. Tinawag niya ang pangalan ni Luis, tinitingnan siya na parang pagkain at idineklara na maglalaban sila. Agad na sumingit si Kane, pinaalalahanan si Neil na ongoing pa ang entrance ceremony. Hinarangan niya ang daan, sinisigaw ang layuan si Luis. Ngunit kinausap pa rin ni Neil si Luis, tinatanong kung hindi ba siya katulad ng maingay na nasa tabi niya na puro yabang ngunit walang laman. Nagalit si Kane at sinuntok si Neil, ngunit pinigilan siya ni Luis at sinabihang kumalma. Mas lalo namang nasabik si Neil at sinabing wala siyang pakialam kung sabay silang lalaban. Upang pahupain ang sitwasyon, ay dumating si Brian at pinayuhan si Neil na makisama kay Luis, dahil pareho silang mahuhusay na commoner. Kung magpapatuloy siya, ay hindi siya magtatagal sa akademya. Isang tingin lamang ang ibinigay ni Neil kay Brian bago sabihing lumayas ito at tawaging wala siyang interes sa isang maliit na isda.
Nainsulto si Brian, at napagkasundoan ng mga noble na hindi dapat pinapapasok ang mga commoner dahil wala silang asal. Tinuwanan ni Kane si Brian dahil sa kahihiyan nito, nagbitak ng mga buko at naghanda sa laban. Ngunit dumating ang isang guro at pinigilan si Neil. Ipinaliwanag ng guro na bawal ang laban ng estudyante maliban sa tests at tournaments, at kailangan may presensya ng guro. Ang lalabag ay mapapatalsik. Natawa si Neil at sinabing abala iyon, kaya kinuha niya ang palakol at idineklarang ipagpapaliban muna ang laban. Bago umalis, ay sinabihan niya si Luis na maghintay lamang siya. Pagkatapos, ay pinauwi ang lahat at sinabing magsisimula ang mga leksyon kinabukasan. Nagtaka si Luis kung bakit siya gustong kalabanan ni Neil. Sinisi ito ni Kane kay Faye, tinawag siyang puro kalamnan ng utak. Agad siyang inatake ni Faye dahil muntik na silang mapatalsik. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Luis, inamin na kasalanan niya dahil nakipaglaban siya kay Neil sa final exams. Noon, ay nagtapos sila sa tabla dahil sa kakulangan ng oras, ngunit nang marinig ni Neil na natalo siya ni Faye kay Luis, ay sabik na siyang makalaban si Luis. Mabuti na lamang at hindi pumatol si Luis kanina, kung hindi ay labis sanang nagsisi si Faye. Ilang segundo lang, ay hinailan ni Kane si Luis palayo, binabanggit na kinamumuhian sila ng ibang estudyante. Kalaunan sa Academy Shop, ay halos mabaliw si Luis nang makita kung gaano kamahal ang mga panindang item doon. Habang sinusubukan siyang bentahan ng attendant ng mga unan, mula sa nagkakahalaga ng maraming pilak hanggang sa mga gintong barya, ay napaisip ang mahirap na batang si Luis kung gaano kahalaga ang bawat barya, lalo na't kailangang gastusin ang pera ng sobrang tipid sa akademya. Sa kanyang pagkabigla, ay sinabi ni Kane na hindi naman mahal ang mga produktong iyon, at doon daw bumibili si Kane ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Bigla itong tumama kay Luis, doon niya lubos na naunawaan kung gaano kahalaga ang mga barya at kredito. Bilang isang kuripot, ay pinili niya ang pinakamurang starter kit. Pagkatapos, ay tahimik niyang pinasalamatan ang kapalaran sa perang kinita niya mula sa pagbebenta ng cologne, at nagplano siyang ipadala ang natitirang pondo sa ampunan. Habang inoobserbahan ang mga paninda sa tindahan, ay napagtanto ni Luis na kailangan niyang humanap ng iba pang paraan para kumita ng pera. Habang papunta ang mga babae sa kanilang dormitoryo, ay nagpaalam si Faye at sinabi kay Luis na pupunta siya sa kanyang seremonya ng Magic Awakening kinabukasan. Nakita niyang may dala silang mga cooler, at agad siyang naakit sa mga iyon. Dahil dito, ay nangako siyang magtatrabaho ng mas mahirap upang kumita ng sapat na pera para makabili rin ng mga ganoong bagay. Kalaunan, sa dormitoryo, ay pumasok si Luis sa kanyang silid at umaasang hindi siya mapupunta sa isang tusong roommate. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok, ay napansin niyang may unan at futon na nakakalat sa labas ng silid. Sumilip siya sa loob at nakita niyang may isang estudyanteng binubuli ng mga maharlika. Galit na galit silang sumisigaw sa bata, ngunit nananatili itong tahimik. Biglang hinablot ng isa sa kanila ang kwelyo ng biktima, ngunit tinamaan ni Luis ang isang mahalagang punto sa kamay ng bully. Nakuryente ang bully sa epekto. Habang pinaaalalahanan sila ni Luis na bawal ang duelo, ay ipinagtanggol ng maharlikang may sugatang kamay ang sarili, sinasabing wala naman silang ginagawa. Sinubukan pa niyang atakihin si Luis dahil sa sakit na nararamdaman niya, ngunit tinamaan ni Luis ang palad nito, at ang mga ugat na kumokontrol sa kamay ng bully ang nagdulot upang masuntok nito ang mukha ng sarili niyang alalay. Pagkatapos, ay tinanong ni Luis kung kailan ba siya nanakit ng kahit sino, at naguluhan ang mga bully. Muli niyang tinamaan ang mahalagang punto sa paa ng bully, dahilan upang masipa nito ang isa pang alalay. Habang sinusubukan ng bully na intindihin kung ano ang nangyayari, ay tinamaan siya ni Luis sa huling pagkakataon at bumagsak ang katawan nito sa ibabaw ng kanyang mga kasamahan. Doon na pinagsama-sama ng brat ang mga pangyayari at napagtanto niyang si Luis ang may gawa ng lahat. Ngunit mariing itinanggi iyon ni Luis. Iginiit ng bata na si Luis ang kumokontrol sa kanyang katawan at tinawag niya itong halimaw. Tumingin si Luis sa kanya ng may malamig na titig, at nang inag ang bata sa takot. Sa kabutihang palad, ay pinigilan ng pandak at tahimik na estudyante si Luis bago pa lumala ang sitwasyon. Iminungkahi ni Luis na i-report na lamang sa punong guro kung may problema ang mga bully, at agad silang nagtakbuhan,
sumisigaw na pagbabayaran siya sa kahihiyang ginawa niya sa kanila. Matapos silang umalis, ay ipinakilala ni Luis ang sarili kay Kara, at nalaman niya ang pangalan nito nang pulutin ng bata ang kanyang futon. Sinubukan ni Luis na kausapin si Kara, ngunit hindi siya pinansin at pumasok na lamang sa silid. Hindi naman na-offend si Luis, sapagkat napagtanto niyang sobrang mahiyain lamang si Kara. Inayos niya ang silid at umaasang walang kakaibang mangyayari sa ritual kinabukasan. Samantala, hindi kalayuan sa estatwa ng Diyosa, ay may ilang grupo ng mga tao ang lihim na nagtatayo ng isang bitag.